Siya ang naging pinakamalakas na spiritual master pagkatapos ng napakalakas na kaluluwa na pumasok sa kanyang katawan, sa isang sinaunang lupain na sagana sa mga sage na naglilinang ng kanilang espiritual na enerhiya. Isang batang lalaki na nagngangalang Oracle ang isinilang sa isang maliit at malayong nayon sa isang gabi, kung kailan siyam na maliwanag na bulalakaw ang nagpapaliwanag sa kalangitan ng gabi. 12 taon na ang lumipas mula noong meteor shower at sa kasalukuyan, si Oracle ay patungo sa isang mahusay na kompetisyon na inorganisa ng Reiken Sect, isa sa 5 dakilang sekta na may makapangyarihang mga sages. Samantala, sa lungsod kung saan gaganapin ang kompetisyon, ang ilan sa mga kalahok ay nagsisikap na pumasok sa isang inn. Pinahirapan sila ng innkeeper na si Ray, at sinabing wala na silang bakanteng kwarto maliban sa VIP room. Upang makapasok sa VIP room, dapat nilang sundin ang mga alituntunin ng lungsod at makuha ang isa at tanging espesyal na tiket. Sinabi niya sa lahat na sinubukan ng isang tao na pumasok sa VIP room kahapon, at pinaslang siya ng mga nakatatanda sa kanilang sekta. Ang mga gwardya na inatake ni Ray ay tumangging maniwala sa kanya, hanggang sa dumating doon ang dalawa sa mga senior cultivator na lumilipad sa kanilang mga espada at nagbabanta na tatapusin din sila. Sinabi sa kanila ni Ray na hindi na kailangan iyon, at pagkatapos ay sinabi ng mga seniors sa lahat na mula sa pagpasok nila sa lungsod, nagsimula na ang kompetisyon para maging mga bagong estudyante ng sektang Reiken. Lumipad sila palayo pagkasabi iyon, at pagkatapos ay tinanong ng mga manlalahok si Ray kung paano nila makukuha ang espesyal na tiket sa pag-access. Sinasabi niya na wala siyang ideya tungkol dito, sa pag-uunawa na ang pagkuha nito ay bahagi rin ng kanilang pagsubok. Habang ang lahat ay nagtataka kung paano nila makukuha ang espesyal na tiket, si Oracle ay dumating doon pagkatapos na mahanap ito salamat sa kanyang hindi kinaugalian na karunungan. Ipinakita siya ni Ray sa VIP room at habang umaalis ang lahat, isang lalaki na nagngangalang Kyrie ang naiintriga kay Oracle. Habang umuulan, pumasok si Kyrie sa inn. Kakatok na sana siya sa pinto ni Oracle pero naramdaman na ni Oracle ang presensya niya. Magalang na ipinakilala ni Kyrie ang kanyang sarili, at tinanong si Oracle kung maaari niyang sabihin sa kanya kung paano niya nakuha ang espesyal na tiket. Habang si Oracle sa una ay kumikilos na parang dadalhin niya ang sikretong iyon sa kanyang libingan, nag-aalok siya na sabihin ang totoo kay Kyrie kung siya ay magiging lingkod niya sa isang araw. Hindi iniisip ni Kyrie na ito ay isang masamang deal at kaagad na sumang-ayon. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nalaman niyang nasa sabik si Oracle para sabihin ang kwento sa isang tao. Sinabi niya na nakilala niya ang isang madaldal na matandang lalaki sa City Gate ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Hinalok siya ni Oracle ng tubig, at sinabi ni Kyrie na ganoon din ang ginawa niya, ngunit hindi nasiyahan ang matanda. Pagkatapos ay ibinunyag ni Oracle na ang matanda ay talagang gustong manligaw sa isang babae, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon ng mag-isa, kaya si Oracle ang kumilos bilang kanyang wingman at hinayaan siyang mapalapit sa isang cute na babae. Bilang gantimpala, ibinigay sa kanya ng matanda ang tiket. Samantala, may kinakaharap na problema si Ray. Ang isa sa mga masters ng Reiken Sect ay nakipagpustahan sa kanya. Gusto niyang magbenta siya ng 100 labanos sa napakataas na presyo kung gusto niyang panatilihin ang kanyang kalayaan, kung hindi, kailangan niyang bumalik sa sekta ng Reiken. Kaya kinabukasan, masama ang loob ni Ray habang nagtatayo siya ng stall ng labanos. Lumabas si Oracle upang suriin siya, at nakipag-away siya sa kanya dahil sa maling paghinga. Biglang dumating ang isang taong tumatakbong napakabilis at hinarap si Oracle. Kinikilala niya ang tao, na tila matagal na talaga niyang kilala bilang kanyang lingkod na si Oshako. Umiiyak si Oshako na hindi niya mahabol ang takbo ni Oracle, at nang siya ay naiwan, inatake siya ng mga bandido at ninakaw ang lahat ng kanilang mga bagahe. Inaalo siya ni Oracle, at pagkatapos ay sinabihan si Ray na tutulungan niya itong magbenta ng labanos kung maaalagaan niya ang kanyang pagkain hanggang sa magsimula ang kompetisyon. Tinanggap ni Ray ang kanyang kasunduan, at hindi nagtagal ay natupad na ang plano ni Oracle. Sinisikap ni Kyrie at ng lingkod na ibenta ang mga labanos, ngunit walang gustong bilhin ang mga ito sa halagang 1 Bitcoin bawat isa. Biglang humarap doon si Oracle at sinabing bibilhin niya ang lahat ng labanos, at iyon ay nagpapadala sa lahat sa takot. Si Kyrie, na disguised bilang isang mascot, ay nagsabi na ang isang customer ay maaari lamang bumili ng 3 labanos, at pagkatapos ay sinimula ng lingkod ang pag-hype kay Oracle para sa pagiging ang taong nakakumpleto ng unang quest sa pamamagitan ng paghahanap ng tiket.
pumunta si Oracle sa harapan, at sinimulang ilista ang mga benepisyo ng mga espesyal na labanos na ito na makapagpapadalisay ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Salamat sa kanyang mga panlilinlang, ang mga labanos ay naibenta sa isang iglap. Nang maglaon, tinupad ni Ray ang kanyang pangako, naghanda ng masaganang pagkain para kay Oracle, at binigyan din siya ng isang maliit na pouch na naglalaman ng isang susi at isang tansong barya nang walang anumang paliwanag. Sa lalong madaling panahon, ang tunay na pagsubok ay magsisimula, at ang lahat ng mga kalahok ay nagtitipon sa harap ng isang gintong tulay. Ang dalawang nakatatanda ay pumunta roon gamit ang kanilang mga lumilipad na espada, at ibinalita na ang mga tao lamang na makakalampas sa lahat ng pagsubok ang sasali sa sekta ng Reiken, at magsisimula sa paglalakbay ng paglilinang. Ang unang pagsubok ay simple, pagtawid sa gintong tulay. Isang mayamang chubby na lalaki at ang kanyang mga lingkod ang nagkusa at tumakbo patungo sa tulay, ngunit isang malakas na harang ang hamarang sa mga gwardya at pinipigilan silang makapasok, habang ang chubby boy ay hinaharang sa loob ng tulay. Ipinahayag ng mga nakatatanda na ang mga 12 taong gulang, or mas bata lamang ang maaaring pumasok at sinabi sa iba na umuwi na. Maraming tao ang umuwi, ngunit sina Oracle at ang kanyang lingkod ay pumunta sa tulay. Biglang lumapit si Kyrie sa kanila, at hindi makapaniwala si Oracle na 12 years old pa lang siya. Gusto ni Kyrie na makipagtambol kay Oracle para makatulong sila sa isa't isa. Parang big shot si Oracle at sinabing hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman, ngunit pumayag siyang suportahan si Kyrie dahil magkaibigan sila. Patuloy silang naglalakad sa unahan, at aksidenteng nabangga ni Ushako ang isang higanteng lalaki na mukhang isang 12 anyos na bakulaw. Binuhat ng bakulaw si Ushako, ngunit sa sandaling lumingon siya at nakita si Kyrie, tumakbo siya palayo sa takot. Nagkunwaring walang muwang si Kyrie, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Oracle na ibunyag ang kanyang mga lihim. Sinusundan din sila ni Ushako ngunit nakalimutan ang kanyang supot, at dinampot ito ng chubby boy. Hindi nagtagal, natakpan ng makapal na hamog ang tulay, at maraming tao ang sumusuko ng maaga dahil kulang sila sa pasensya. Ang mga natitira ay lumapit sa isang bukal na magpapakuryent sa sinumang sumubok na kumuha ng tubig dito. Sinabi ng isa sa mga lalaki na nakakita siya ng isang tao na naglagay ng gintong barya sa tubig, at ang ginto ay kusang lumabas. Sinabi sa kanila ni Oracle na hindi nila naiintindihan ang totoong proseso na nangyayari dito. Inalis niya ang kanyang sapatos at itinapon ang ilang dumi sa tubig, at dahil dito, lumabas ang mga tipak ng ginto mula sa mga tubo ng kawayan. Pagkatapos ay itinuro niya ang 5 elemento ng conversion chart sa ibaba ng fountain, na nagko-convert ng mga elemento sa isa't isa. Kaya ang ginto ay nagiging tubig, at ang dumi ay nagiging ginto, at iba pa. Napagtanto ng lahat na ang pagkuha ng tubig mula sa fountain na ito ay maaaring makatulong sa kanila sa mga pagsubok sa hinaharap, ngunit wala silang anumang ginto. Binibigyan sila ni Oracle ng ideya na maghukay ng ginto mula sa mismong tulay, at sinimulan ng lahat na sirain ang tulay upang makakuha ng ilang ginto. Gayunpaman, hindi sumasali si Oracle sa kanila. Sa halip, inilabas niya ang lalagyan ng tanghalian na ibinigay sa kanya ni Ray at isinawsaw ito sa fountain, at umaagos ang tubig. Nang ibalik niya ang lalagyan sa kanya, sinabi ni Ray sa kanya na ito ay binalutan ng ginto at sinabi sa kanya na gamitin ito ng husto. Nauuna ang kanyang grupo habang ang iba ay nag-iimbak din ng tubig sa anumang paraan na kaya nila. Nagpa siya ang big boy na dalhin ang buong fountain kasama niya, ngunit nadulas siya, at ang chart ng conversion ng elemento ay nahulog sa tulay at nawala ang lahat ng ginto. May mga taong nahuhulog, ngunit iniligtas sila ng 2 nakatatanda habang ang iba naman ay nakakapit sa rehas ng tulay. Ang grupo ni Oracle ay malapit na sa kanilang destinasyon, ngunit si Ushako ay pagod na sa paggawa ng lahat ng mabibigat na buhat ng mag-isa. Kinuha ni Oracle ang higanteng supot ng tubig, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang tulay na nawawasak. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na tumakbo, at pagkatapos ay binigay sa kanila ang supot ng tubig upang mabilis silang tumawid sa tulay. Siya pagkatapos ay patuloy na tumatakbo tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay dito at tumatawid sa tulay sa oras. Ang kanyang koponan ay dumating sa isang bato na nagmamarka sa dulo ng gintong tulay, at nagsasabing ang sinumang makarating sa puntong ito ay kwalipikadong sumali sa sekta ng Reiken.
Kung pipiliin ng isa ang landas patungo sa kanan, agad silang pipiliin bilang mga panlabas na disipulo, ngunit kung pipiliin nila ang kaliwang landas, isa pang pagsubok ang magsisimulang sumapi sa mas mataas na ranggo na panloob na mga disipulo. Si Orako ay may kumpiyansa na tumahak sa kaliwang landas, at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang sarili sa isang madilim na kuweba. Sa sandaling lumabas sila sa kuweba, nakita niya ang mga pintuan sa isang nayon sa harap niya. Kumatok siya sa gate para tingnan kung ano ang susunod na mangyayari, at bumukas ang isang maliit na trangka. Inilalagay ni Orako ang tubig mula sa fountain, at nagsimulang umilo ang magkabilang gilid ng gate. Sa pag-abot ng mga ilaw sa tuktok, bumukas ang gate, at isang grupo ng mga magagandang babae ang naghagis ng confetti para salubungin sila. Malugod nilang tinanggap si Orako at ang kanyang mga kaibigan, at dinala sila sa inn kung saan sila binibigyan ng isang masarap na pagkain. Maya-maya, dumating na rin doon ang ibang mga kalahok. Ang pagkain nila ay hindi kasing sarap tulad kina Orako at ng kanyang team. Ang isang koponan ay naging isang grupo ng mga entitled na Karen pagkatapos silang tanggihan ng anumang karne dahil hindi sila nagdala ng anumang tubig, at galit silang lumapit kay Orako upang makibahagi sa kanila ng karne. Hindi sila pinapansin ni Orako na parang wala sila doon, at naasar ang mga lalaki. Biglang dumating doon ang matangkad na redhead, at sinabi sa kanila na iginawad ng mga taga-nayon ang lahat ng kalahok batay sa dami ng tubig na dinala nila. Pagkatapos ng grupo ni Orako, siya lang ang nagdala ng tubig, habang ang iba ay walang dala. Pagkatapos ay ibinunyag ng taong mapula ang buhok na mayroon siyang impormasyon tungkol sa lahat sa kompetisyong ito, ngunit hindi tungkol kay Orako, kaya hiniling niya sa kanya na ibahagi ang kanyang mga detalye. Nagalit si Orako sa kanya at humiling na magpakilala muna. Inihayag ng taong mapula ang buhok na siya si Shino, ang Crown Prince ng Daemon Country. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanila na hindi siya espesyal kumpara kay Kyrie, na pangalawang prinsipe ng Yunai Empire. Maging ang tatlong Karen ay mula sa mga prestihiyosong pamilya, ngunit sinabi ni Orako na dapat sila ay mula sa isang pamilya ng mga prestihiyosong talunan. Nagalit ang mga lalaki at inatake siya, ngunit sumigaw si Orako para humingi ng tulong, at biglang may dumating na ninja doon at inatake ang mga lalaki. Sa gabi, tinanong ni Kyrie si Orako kung kilala niya ang ninja, at sumagot siya na hindi niya kilala. Gayunpaman, ang mga taong tumanggap sa kanila sa nayon ay nagsabi sa kanya na ito ay isang zone na walang salungatan at kung sino man ang may problema, kailangan lang nilang sumigaw para sa tulong. Ipinahayag ni Kyrie ang kanyang pagkalito tungkol sa layunin ng nayon, at naniniwala si Orako na ito ang lokasyon ng ikalawang pagsubok. Dahil ang nayon ay tila ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo, ang kanilang pagsubok ay dapat na makahanap ng isang paraan palabas sa lugar na ito. Kinabukasan, ginalugad ni na Orako at Kyrie ang nayon nang mapansin nila ang tatlong walang galang na lalaki na binubuli si Chubby Boy, na sinusubukan lamang na sumali sa kanilang koponan upang tulungan sila. Sinugod siya ng mga ito, at sumigaw si Orako para humingi ng tulong, na pinamunuan ng ninja na magpakita at muling pinahirapan ang bawat isa sa kanila. Nagpasalamat si Chubby Boy kay Orako, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Benji, ang anak ng isang sikat na guro. Inamin niya na hindi siya ang pinakamatalinong kalahok dito, ngunit naniniwala siyang makakatulong siya kay Orako kahit papaano. Ang kanyang mga salita ay taos-puso ngunit hindi sapat upang makumbinsi si Orako, na nagsabi kay Benji na subukan munang maghanap ng kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagsusumikap. Habang papalayo si Benji, sinabi ni Kyrie na talagang makakatulong siya sa kanilang koponan, at sumang-ayon si Orako. Gayunpaman, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para magkatrabaho sila. Sa kabilang banda, lumabas din si Ushako upang mangalap ng impormasyon tungkol sa nayon, at nakita niya ang taong mapula ang buhok, si Shino doon. Sinubukan ni Shino na mapalapit sa kanya at nalaman niyang mataas ang tingin ni Shino sa kanyang amo, na palaging nag-iisip ng mga kakaiba. Sinabi sa kanya ni Shino na kung makapasa siya sa pagsusulit, magiging disipulo din siya ng sekta ng Raikon. Tinanong niya si Ushako kung plano niyang manatiling lingkod ni Orako magpakailanman, at ang mga salitang iyon ay nananatili sa kanya. Sa gabi, ibinibigay ni Ushako ang lahat ng impormasyong nakolekta niya, at natuwa dito si Orako. Ang mga taga-nayon ay walang konsepto ng pera, at upang makakuha ng isang bagay, kailangan nilang gumawa ng ilang trabaho bilang kapalit. Ang mga taga-nayon ay tila walang pakialam sa kompetisyon, ngunit ang paraan upang makalabas sa nayon at makapasa sa pagsubok ay tiyak na nasa kanila.
Kinaumagahan, tumakbo si Benji sa pintuan ni Orako at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niya na kahapon, isang matandang babae na nagngangalang Rhea ang naghatid sa kanya sa bahay at nag-aalaga sa kanya, ngunit sa umaga, ang asawa ng alkalde ay dumating sa kanyang bahay at nagsimulang makipag-away. Dahil natalo ang asawa ng mayor, naglabas siya ng galit kay Benji, na tumakbo rito. Walang ideya si Kyrie sa mga nangyayari, ngunit alam ni Orako ang lahat. Napansin niya ang matandang babae na si Rhea na nakikipagmabutihan sa mayor ng nayon sa party, na pinagseselosan ng kanyang asawa. Ipinahayag ni Orako na ang dalawang babae ay mahalaga upang malaman ang paglabas, at naniniwala si Kyrie na una, dapat nilang subukang ayusin ang mga bagay ng mapayapa sa pagitan nila. Kaya, agad siyang tumungo sa bahay ng alkalde, inabutan ng panyo ang kanyang asawa, at sinabing gusto niyang makausap ang alkalde. Ang panyo ay kay Rhea, na nakuha niya mula kay Benji, at si Kyrie ay sigurado na ang alkalde ay tutugon sa lalong madaling panahon. Pinatawag siya ng alkalde para makipag-usap. Bumalik si Kyrie mula sa kanyang quest at ipinaalam kay Orako na ang mayor ng nayon at si Rhea ay may relasyon, at ang pinakamadaling paraan upang malutas ang problemang ito ay ang hiwalayan ng alkalde ang kanyang asawa at pakasalan si Rhea. Gayunpaman, hindi gusto ni Kyrie ang solusyon na iyon, at sa halip ay gusto niyang patatagin ang relasyon ng alkalde at ng kanyang asawa. Gayunpaman, naniniwala si Orako na hayaan na lang nilang sumama si Rhea sa mag-asawa para magkaroon sila ng triple fun tuwing gabi. Nabigla si Kyrie sa narinig niyang logic. Isinasantabi ang mga biro, binigyan siya ni Orako ng isa pang mungkahi. Nang maglaon, habang si Rhea ay patungo na upang sagorin ang asawa ng alkalde dahil sa pananakit sa kanyang alaga na si Benji, nilapitan siya ni Kyrie at sinimulang ligawan siya. Masaya silang pumasok sa loob ng bahay, at umalis si Kyrie matapos bigyang kasiyahan ang matandang babae sa loob ng 2 araw na diretsyo. Dahil dito, nagkaroon ng pagnanais si Rhea sa mga nakababatang lalaki, at muling napasigla ng alkalde at asawa ang kanilang pag-iibigan. Sinabi ni Kyrie, na medyo mahilig sa matanda, ang lahat ng ito kay Orako at ipinahayag na nakatanggap siya ng pahintulot na umalis sa nayon. Sa talang iyon, binalaan din niya si Orako na ang kanyang lingkod, si Ushako, ay hindi talaga magiging tapat sa kanya. Kaninang araw, binigay ni Benji kay Kyrie ang pouch na puno ng pera na ibinagsak ni Ushako sa tulay. Siya ay nag-aalinlangan sa isang alipin na may ganitong kalaking pera at binalaan si Orako na maging maingat, puno ng pagkamangha, at pagkatapos ay umalis sa nayon. Kinabukasan, kasunod ng kanyang tagumpay, ang iba ay nagsimulang maghanap ng mga pakikipagsapalaran upang umalis sa nayon, ngunit si Orako ay nananatiling hindi aktibo. Isang gabi, dumating si Ushako para sabihin sa kanya na nakuha na niya ang lahat ng impormasyong hiningi niya, at malapit na ring matapos ang kanyang misyon. Sinabi sa kanya ni Orako na malaya siyang magpatuloy sa susunod na hakbang ngayon, ngunit sinabi ni Ushako na hindi niya may iwan ang kanyang amo. Sinabihan siya ni Orako na huwag isipin ang mga ganoong bagay dahil pagkatapos na makapasa sa pagsubok, sinimulan na niya ang kanyang paglalakbay sa pagiging isang cultivator, na dapat niyang ipagpatuloy ng mag-isa. Yumuko si Ushako at nagpasalamat sa kanya, ngunit may malisyosong ngiti sa kanyang mukha bilang ganti. Pagkatapos, ibinato ni Orako sa kanya ang supot ng pera. Kinuha lang niya ito at tumakbo palayo, iniwan ang lugar na magulo. Laging alam ni Orako na hindi kailanman naging tapat si Ushako sa kanya sa loob ng 7 taong paglilingkod niya sa kanya. Nasasaktan siya na iniwan siya ngayon, ngunit iyon ang kawalan ni Ushako at hindi sa kanya. Tinatanggal niya ang isang tela na nakatakip sa isang tabla sa likod nito, kung saan nakagawa siya ng perpektong plano para i-clear ang lahat ng quest sa village na ito at magpatuloy sa susunod na level na parang isang alamat. Sa lalong madaling panahon, maraming iba pang mga kalahok ang nagsimulang kumpletuhin ang kanilang mga pakikipagsapalaran at umalis sa nayon, ngunit ang ilan sa kanila ay nabigo pa rin ng husto, kasama na ang talunang trio. Humingi ng tulong ang kanilang pinuno kay Orako dahil alam niyang tinulungan niya ang iba na i-clear ang misyon, ngunit malinaw niyang sinabi sa kanya na wala siyang oras para sa mga walang pangalan na karakter na tulad niya. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Orako ang kanyang mahusay na plano upang makakuha ng pinakamaraming puntos mula sa nayon. Pagkatapos, inutosan niya ang tila ordinaryong babae na nagngangalang Andrea sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig sa kanyang bahay.
Ang iba ay curious dahil walang anumang quest si Andrea tulad ng iba pang mga taga-nayon, at sinusundan nila si Oracle upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Binigyan ni Andrea ng tanghalian si Oracle at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maghatid ng parsela sa kanyang anak na siyang guro. Inihatid ni Oracle ang parsela at kinumplito pa ang tula na pinaghirapan ng guro. Bilang gantimpala, hiningi niya ang kanyang mabahong tuwalya at dinala ito sa isang babae sa nayon, na may gusto para sa guro. Bilang kapalit ng tuwalya, binibigyan siya ng babae ng isang kaldero ng handmade steamed meat, at ibinibigay ito ni Oracle sa taong mas nangangailangan nito. Patuloy niyang ginagawa ito at tinutupad ang mga kahilingan ng lahat ng 100 taga-nayon sa loob lamang ng isang araw. Ang taunang trio ay nagtataka kung ano ang mapapala niya sa paggawa niyan, dahil ang tanging dahilan para maging maayos ang pakikitungo sa mga taga-nayon ay para makatanggap ng mga quest, at karamihan sa mga tao ay naitalaga na ang kanilang mga quest sa isang tao. Dumating doon si Oracle at kinukutya sila, na sinasabing sila ay walang isip dahil may kung anong inbreed ang sa kanilang pamilya at inaatake siya ng mga lalaki. Iyon ang cue para sa ninja na dumating at atakihin sila muli. Sinadya ni Oracle ang lahat dahil ang ninja ang ika-101 na taga-nayon, at hindi pa niya ibinibigay ang kanyang quest sa sinuman. Humingi siya ng misyon sa ninja, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito sapat at pagkatapos ay nawala. Napagtanto ni Oracle na pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagiging malapit niya sa mga taga-nayon, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang masiyahin ang lahat ng mga taga-nayon. Sa sandaling naniniwala siya na ang kanilang mga kasiyahan ay naabot na, muli siyang nakipag-away sa mga lalaking talunan. Sinisikap nilang kontrolin ang kanilang galit sa una, ngunit pagkatapos ay tinawag ni Oracle ang kanilang asset na maliit, at agad silang naghagis ng mga kamay, na pinilit ang ninja na magpakita muli. Hindi siya masaya na ginagamit siya nito bilang bodyguard niya, at nagpasya siyang ibigay sa kanya ang kanyang misyon. Gusto lang niya ng pera, ngunit ang pera lamang na ginagamit sa bundok na ito. Nalilito si Oracle dahil walang pera ang nayon, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang barya na ibinigay sa kanya ni Ray. Gayunpaman, tumanggi siyang ibigay ito sa ninja at sinabi na ito ay isang alaala ng kanyang nasawi na ina, na pinalaki siya. Nang maglaon, pumunta si Oracle sa alkalde ng nayon at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga benepisyo ng pera at capitalization, at ipinangako niya na gagawing tulad ng Pinas ang kanilang nayon kung magsisimula silang gumamit ng pera. Gayunpaman, tumanggi ang punong nayon na baguhin ang tradisyon ng nayon sa anumang kadahilanan at tumakas. Samantala, ang ninja, na talagang si Ray, ay nanunood ng eksena gamit ang isang magic pool kasama si Olivia, ang hindi nababagabag at walang pakialam na elder ng sekta na nagdisenyo ng pagsubok na ito. Naniniwala si Olivia na si Oracle ay isang glitch sa kanyang perpektong ginawang pagsubok, at hindi siya masaya na nagpasya si Ray na tulungan siya kahit na magkaibigan sila. Sinabi sa kanya ni Ray na may utang siya kay Oracle, kaya wala siyang pagpipilian kundi tulungan siya. Tinuturuan din niya si Olivia na kumilos ng higit na parang isang elder, ngunit nagsimula siyang magtampo na hindi niya natatanggap ang kanyang sweldo para sa mabuting pag-uugali. Biglang pumunta doon ang pinuno ng sekta at nagalit sa mga kalokohan ni Olivia at pinaalis siya upang magsanay ng nakahiwalay. Samantala, sinusubukan ni Oracle na makipag-away muli sa mga lalaki, ngunit pumunta doon si Ray at itinaboy siya bago iyon mangyari. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Oracle na siya lang ang may alam sa pera sa nayon. Ayaw niyang ibigay sa kanya ang isang barya na mayroon siya, kaya hiniling niya sa kanya na pahiramin siya ng pera para maibigay niya ito sa kanya at maipasa ang kanyang quest. Sinabi sa kanya ni Ray na hindi niya magagawa iyon, at dapat niyang bigyan siya ng isang bagay na pinahahalagahan sa bundok na ito bilang kapalit. Nagpasya si Oracle na ibigay sa kanya ang susi na nakuha niya kasama ang barya dahil alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya, ngunit mahalaga ito sa ninja. Tinanggap niya ang kanyang alay at sinabi sa kanya na nakapasa siya sa pagsusulit. Sa pamamagitan nito, dinala niya siya sa labasan, at nagtungo si Oracle sa isang kuweba pagkatapos niyang mawala. Pinapanood siya ni Ray na kasama si Olivia, na nagtatanong kung para saan ang susi. Sinabi niya sa kanya na ito ay para sa safe na naglalaman ng lahat ng pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga mamahaling labanos. Nagulat si Olivia dahil binigyan ni Ray si Oracle ng isang bagay na napakahalaga, ngunit sinasabi niya na palagi siyang naniniwala na gagawa siya ng tamang pagpipilian. Samantala, lumapit si Oracle sa isang treasure box na nasa loob ng kuweba.
Isang magic board ang nag-scan sa kanya at pagkatapos ay ipinapakita ang kanyang impormasyon. Ang kahon ng kayamanan ay bumukas upang ibigay sa kanya ang kanyang gantimpala batay sa kanyang pagganap sa nayon. Samantala, nakikipag-usap si Olivia sa isa pang elder ng sekta, tungkol sa kung paano idinisenyo ang reward system upang maabot ng mga kalahok ang layunin at matanggap sa sekta. Sinabing niyang walang silbi ito dahil ang pinakamagaling ay papapasukin sa sekta kahit hindi niya maabot ang layunin. Ang isa pang elder ay pumunta doon upang suriin ang pag-unlad ng mga kalahok, at nagtanong kay Olivia tungkol sa kanilang potensyal. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Kyrie, na siyang unang lumabas sa nayon. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng higit sa average na potensyal, siya ay natigil sa ikatlong yugto ng pagsubok sa ngayon, na kung saan ay ang pagtawid sa isang snowy valley na palaging may malalakas na snowstorm na nangyayari. Si Kyrie ay nasa lambak ng kalahating buwan, at gamit ang kanyang gantimpala, na maaaring magpababa sa antas ng kalaban, sinubukan niyang tapusin ang isang higanteng mammoth. Ang mammoth ay napakalakas pa rin, sa kabila ng pagkawala ng tatlong antas, at ang espada ni Kyrie ay nabasag habang sinusubukan niyang labanan ito. Nahulog siya sa gilid ng isang bangin habang hinahabol siya ng mammoth, at iniligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbulusok ng kanyang espada sa bangin. Pagbaba niya, nakita niya si Ushako doon, na nagtatanong kung sinusubukan niyang i-clear ang lugar na ito ng mag-isa. Wala man lang tiwala si Kyrie sa kanya, pero umasta siya na parang walang mali. Sinabi ni Ushako kay Kyrie na dapat silang magtulungan para talunin ang mammoth, at marami na siyang tao sa kanyang team. Naniniwala sila na sa pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan kaya nilang talunin ang halimaw. Ngunit habang nagsisimula silang maghintay para sa tamang pagkakataon na umatake, ang mammoth ay nagsimulang lumaki sa laki. Binago ni Olivia ang kahirapan ng mga pagsubok upang lumakas ang mga halimaw habang mas maraming tao ang lumalaban dito, at hindi iniisip ng kanyang mga kapwa elder na may makakapasa sa pagsusulit ngayon. Biglang dumating si Orako sa kinaroroonan, at nagulat ang lahat dahil 2 linggo na dapat siyang nasa hulihan nila. Marami na pala siyang natanggap na reward. Ang una sa mga ito ay ang Cloud Stepping Shoes na nagbigay daan sa kanya upang masakop ang napakalaking distansya sa pamamagitan lamang ng 3 hakbang, ngunit ito ay napagod na ngayon. Ang susunod na item ay ang Mystic Frost Sword, at maging si Olivia ay nabigla nang makita iyon sa kamay ni Orako. Napagtanto niya na dapat ay nakakuha siya ng isang walang katotohanan na halaga ng mga puntos upang makakuha ng isang pambihirang gantimpala. Gayunpaman, nang walang wastong pagsasanay, walang sino man ang maaaring humawak ng Cloud Stepping na sapatos or ang Frost Sword, at nagtataka siya kung paano ito ginagawa ni Orako. Samantala, lumikha si Orako ng blizzard gamit ang kanyang espada at inatake ang mammoth na tumama sa kanya sa mataas sa langit. Mahusay na ginagamit ni Orako ang gravity sa kanyang kalamangan at tinusok ang mammoth na lumilikha ng epekto, na natalo agad ito. Kapag nawala ang mammoth, ang Snowy Valley ay agad na nagiging isang malago na damuhan, na nagiiwan sa lahat na natigilan. Maging si Orako ay nalilito tungkol dito. Biglang nabasag ang kanyang espada, at sinabi niya na ito ay isang gamit na gamit lamang. Naniniwala siya na ang tagasuri na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng ganito ay isang medyo hindi mahigpit na tao. Sa sandaling sabihin niya ito, nagpakita si Olivia sa kanyang harapan, nagniningning ng maliwanag habang siya ay bumababa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito, at sa susunod na sandali, nagsimula siyang umiyak na nabasag ang espada. Sinimulan niyang pagsabihan si Orako na gumamit ng napakalakas na puwersa na ang lahat ng paparating na pagsubok na kanyang idinisenyo ay nawasak, at ngayon ay kailangan niyang ipasa ang lahat ng naruroon dito. Namangha si Orako nang malaman niyang siya ang nagdisenyo ng pagsubok. Pagkatapos, sinimulan siyang hawakan ni Olivia. Nakahanap siya ng isang espesyal na bagay na tinatawag na Golden Seal na pag-aari ng pinuno ng sekta doon. Napagtanto niya na magagamit ni Orako ang mga bihirang bagay salamat sa gintong selyo, at nagpasya siyang nakawin ang mga ito. Gamit ang mga ito, makakakuha siya ng access sa Secret Treasury. Gayunpaman, nagsimulang lumipad ang gintong selyo, at hinabol ito ni Olivia hanggang sa matagpuan niya ang pinuno ng sekta sa kanyang harapan. Sinubukan niyang magpakyut at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang bagay na hinahanap niya, ngunit talagang galit na galit siya na nabali ang Mystic Frost Sword dahil sa kanya. Upang mabayaran iyon, nagpasya siyang ibawas ang 70 taong halaga ng kanyang sweldo, at lumipad si Olivia na umiiyak.
Pagkatapos nito, ang pinuno ay nagpatawag ng isang pulong ng lahat ng seniors upang magpasya kung ano ang gagawin sa mga estudyante. Naniniwala silang 15 na mag-aaral ang sobra-sobra sa paghawak dahil wala silang budget para doon. Nagpasya ang pinuno na magsasagawa sila ng isa pang pagsusulit, at sa pagkakataong ito, direktang susuriin ng mga seniors ang mga kalahok. Sumasang-ayon ang lahat sa kanyang desisyon, at tinawag nila ang lahat ng kalahok sa Mr. Cloud Hall. Ang dalawang nakatatanda ay nagbibigay ng mga tagubilin para sa karagdagang pagsusulit. Isa-isang dadalhin ang mga kalahok sa harap ng seniors, at pagkatapos ng maingat na pagsusuri, 3 lamang sa kanila ang papayagang sumali sa sekta. Nagpasya si Shino na gumawa ng inisyatiba, at tumayo sa loob ng silid kung saan sinusukat ng magic circle sa sahig ang kanyang mga kakayahan at potensyal. Ang mga seniors ay humanga, at pagkatapos ay tinawag nila ang susunod na mga kalahok upang hatulan sila ng paisa-isa. Si Oracle ang huli, at kapag siya ay tumuntong sa magic circle, ang kanyang potensyal ay lumalabas na mas malaki kaysa sa iba. Lahat ng seniors ay namangha, at naniniwala sila na siya ay isinilang na may celestial spirit base na sinasabing nagbibigay sa may-ari nito ng maalamat na kapangyarihan. Sa gayon, sinimulan ng mga elder na pag-isipan kung sinong 3 estudyante ang pipiliin. Ang 3 nanalo ay sina Shino, Benji, at Ushako, na ikinatulala ng lahat. Walang makapaniwala na hindi napili si Oracle. Habang pabalik ang lahat, nananatili siya sa likuran upang sampain ang mga elders sa pagkabigo sa kanya. Sinubukan ni Shino na ipahid ang pagkabigo sa kanyang mukha at inalok siya ng posisyon sa kanyang bansa, ngunit tahasan itong itinanggi ni Oracle at iniinsulto siya dahil sa pagiging masyadong mayabang. Nagsimula siyang umalis sa silid kasama si Kyrie, ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ng babae na nagpahayag ng mga resulta at inihayag ang dahilan kung bakit sila nabigo. Una, sinabi niya kay Kyrie na siya ay talagang malaki ang potensyal, ngunit ang mga diskarte ng Reiken sect ay hindi angkop para sa kanya. Ipinahayag niya na sa sekta ng Reiken, ang kanilang layunin ay malampasan ang sangkatauhan at umakyat sa pagka-Diyos, ngunit iyon ay malapit ng imposible. Kaya naman hindi nila pinili si Kyrie, dahil mas hindi siya bagay dito. Nagalok siya kay Kyrie ng isang sulat ng rekomendasyon sa sekta ng Mampu, na sinasabing mas bagay ito sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya kay Oracle at sinabi sa kanya na mayroon siyang void spirit base na siyang pinakabihira at makapangyarihang uri ng celestial spirit base. Gayunpaman, walang mga diskarte na angkop sa base ng espiritu na iyon, at maging ang mga maalamat na cultivator na nagkaroon nito ay nabigo na umakyat sa pagka-Diyos, kaya wala itong tunay na halaga para sa anumang sekta. Masaya niyang sinabi sa kanya na ang isang elder na iyon ay nag-iisip na maaaring siya ang kanilang lucky charm dahil sa kanyang espesyal na base ng espiritu, pero hindi natutuwa si Oracle dito. Sinabi ng elder na nagbibiro lamang siya, ngunit tumanggi siyang talikuran ang kanyang salita. Biglang nagsalita si Olivia, sinabing hindi nila pwedeng sayangin ang resources nila sa taong hindi man lang dito mag-aaral. Sinabi ni Oracle na babayaran niya sila ng fee. Inilabas niya ang coin na binigay sa kanya ni Ray at itinapon iyon. Napatulala ang lahat dahil milyon-milyong halaga ang barya na iyon, at nagtataka sila kung paano ito nakuha ni Oracle. Hindi na nagulat si Olivia dahil alam niyang ibinigay ito ni Ray kay Oracle. Kinaladkad siya ng isang leader ng sekta palayo at nalaman ang buong kwento kung paano tinulungan ni Oracle si Ray, at ibinigay niya rito ang barya na napanalunan niya mula sa kanya sa Radish Bet. Habang patuloy siyang nagbibiro tungkol dito, sinabi ng punong nayon, bakit kailangan ni Ray na tumulong sa ibang tao noong mas interesado siya sa taong nagngangalang Oso, na nanatili sa VIP room. Nataranta si Olivia nang marinig ito, at pinagsabihan siya dahil sa sobrang pagkahumaling kay Ray kaya hindi na niya pinansin ang anumang bagay. Hindi man lang siya makatingin sa mata at bumalik sa bulwagan. Doon, sinabi niya kay Oracle na ang barya na ginamit niya ngayon ay nilikha ni Master Sean, ang tagapagtatag ng sekta ng Reiken. Ang may-ari ng barya ay maaaring gumawa ng anumang hiling, at ipinahayag ni Oracle na nais niyang maging pinuno ng sekta ng Reiken. Sinabihan siya ng pinuno na maging mas makatotohanan, at hinihiling ni Oracle na maging isang legacy na disipulo, na ang posisyon ay direkta sa itaas ng panloob na disipulo. Tinanong ng pinuno ang mga elders kung sino ang gustong magturo kay Oracle, dahil ang legacy na disipulo ay direktang sinusubaybayan ng isang elder.
Ang bawat isa ay nagbibigay ng mga dahilan na nagbabawal sa kanila na kumuha ng isang legacy na disipulo, kaya nagpa siya ang pinuno na ibigay si Oracle kay Olivia, na walang mga disipulo at walang mga tungkulin din. Pagkatapos nito, sina Shino at Benji ay naging mga panloob na disipulo. Umalis si Kyrie patungo sa sekta ng Mampu na may dalang sulat ng rekomendasyon. Ang iba ay nakahanap ng mga recruiter mula sa mas maliliit na sekta sa lungsod, at nagsimula ang isang pagsubok. Samantala, si Oracle ay naiwan na walang mapupuntahan. Hindi nagtagal, bumaba si Olivia sa likuran niya at sinabing siya na ang magiging amo niya ngayon. Siya ay nahiya, na sinasabi na ito ang kanyang unang pagkakataon, kaya dapat itong maging banayad. Iniisip ni Oracle na siya ang reyna ng mga walang galang na babae, ngunit pagkatapos ay naging malungkot, iniisip kung ang kanyang paglilinang ay magiging maayos sa kanyang pambihirang spirit base. Sinabi sa kanya ni Olivia na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito, dahil hindi siya susuko sa paggawa sa kanya ng isang master cultivator. Nagkamayan sila at nagpakilala, at pagkatapos ay hinawakan ni Olivia si Oracle, lumipad palayo sa kanyang tahanan na tinatawag na Amorphok Peaks. Sa daan, sinabi niya kay Oracle na ang ki mula sa buong rehiyon ay nagtitipon sa Ren Mountain, na may kabuuang 12 peak. Sinasabi niya na ang Amorphok Peak ay nasa ika-4 na ranggo sa kanila, at dapat itong magkaroon ng sapat na ki para may bahagi nila. Gayunpaman, sa sandaling maabot nila ang rurok, nalaman ni Oracle na nabubuhay si Olivia sa lubos na kahirapan dahil sa kanyang mga gawi sa paggastos at mga utang. Walang mga puno sa Amorphok Peak dahil ibinente niya ang mga ito para sa troso at nakalimutan niyang magtanim ng mga bagong puno. Medyo maliit din ang bahay niya at sira na. Ipinaliwanag ni Olivia na siya ay nasa ika-5 ranggo sa 10 elder ng sekta ng Reiken, at binuo niya ang Amorphok cultivation style na kanyang ginagawa. Sinasabi ni Olivia na siya ay nasa pinakamababang yugto sa lahat ng elders, habang ang pinuno ay 3 antas na lamang mula sa pagiging isang Diyos. Pagkatapos nito, dinala ni Olivia si Oracle sa dining hall ng mga outer disciples para turuan siyang kumain ng libre. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang tahanan, pinasusuri ni Olivia si Oracle, at humanga siya sa pagiging matalino nito. Nang maglaon, tinanong niya ito kung bakit gusto niyang maging isang cultivator, at sumagot si Oracle na gusto niyang maging isang Diyos. Sinabi ni Olivia na iyon ay isang mataas na pangarap na halos walang nakakamit, at sinagot ni Oracle na ang kanyang pangalawang layunin ay mabuhay ng mahabang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamatandang tao sa mundo ng paglilinang ay higit sa 3,000 taong gulang, ngunit siya ay hindi hihigit sa isang espesyemen ng pananaliksik ngayon. Sinabi ni Olivia kay Oracle na anuman ang kanyang layunin, dapat siyang magkaroon ng kasulido na willpower upang mabuhay at umunlad, gaano man kahirap ang mga bagay, dahil kung siya ay masasawi, ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay walang halaga. Ang pagsasanay ni Oracle ay nagsisimula sa araling ito, at 2 taon ang lumipas sa isang iglap. Isang umaga, sa pag-uwi niya pagkatapos ng kanyang karaniwang pag-eehersisyo, nalaman niyang nahimatay si Olivia pagkatapos uminom ng sobra. Siya ay tumatagal ng isang mahabang panggamot na paligan upang i-relax ang kanyang mahusay na tinukoy na mga kalamnan, at pagkatapos ay gumamit ng teleportation circle upang dumalo sa mga klase kasama ang iba pang mga disipulo. Ang klase ay puno ng mga baluktot na panlabas na disipulo na napunta upang matuto ng walang silbing kasaysayan, dahil lang sa tinuturuan sila ng magandang elder na si Chriselle. Gayunpaman, ang aralin ngayon ay napakahalaga, dahil ito ay tungkol sa era ng pagkasira na humantong sa pagkasawi ng maraming sikat na cultivation masters. Ang era ng pagkasira ay nagsimula 6,000 taon na ang nakalilipas, at ang banal na ki ng kontinente ay biglang nagsimulang bumaba, at pagkatapos ng 200 taon, ito ay ganap na naglaho. Bilang resulta, maraming high-level cultivator ang nabaliw matapos mawala ang kanilang divine key, at ilang high-level na teknik ang nawala din dahil doon. Pagkatapos ng klase, ang lahat ay tumungo sa mga silid kainan, at maging ang mga panloob na disipulo ay pumunta sa silid kainan ng mga panlabas na disipulo. Ang dahilan niyan ay simple, ang bagong upahang chef ng Inner Disciple Dining Hall ay nagluluto ng ilang kakaibang pagkain na nagsasabing tutulungan nila ang mga estudyante, ngunit walang sino man ang makatiis nito. Ang tanging nananatili hanggang sa huli upang kainin ang kanyang pagkain ay si Benji, na nahuhumaling para sa kanya. Nagpa siya si Oracle na huwag kumain doon at sa halip ay tumungo sa kagubatan, kung saan nakasalubong niya si Ray, na dumating dito na may dalang masarap na pagkain.
Habang kumakain siya, tinanong siya nito tungkol sa kanyang pag-unlad. Sinabi ni Oracle sa kanya na ayos lang siya at tinanong kung sino ang nagpapatakbo ng kanyang habang narito siya. Ibinunyag ni Ray na kinuha niya ang unang trio at sinanay ang mga ito na magtrabaho para sa kanya, kaya pinangangasiwaan nila ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay tinanong niya si Oracle tungkol sa kanyang kasintahan, at naluwal niya ang kanyang pagkain habang sinusubukan niyang sabihin na kaibigan lang si Kyrie na sumusulat sa kanya ng liham bawat buwan. Magaling siya sa sekta ng Monos at nalampasan na niya ang ikapitong antas ng pagtitipon kay Kyrie, at ang kanyang katawan, sabi ni Ray, ay nauuna sa kanilang panloob na mga disipulo na halos hindi nakakakuha ng ki. Gayunpaman, mas masahol pa si Oracle dahil nakakagawa lang siya ng mga pisikal na ehersisyo at hindi nakakakuha ng ki. Sinabi ni Oracle na kailangan pa niyang magtayo ng matibay na pundasyon, ngunit tiwala siyang magiging matatag siya sa loob ng 10 taon. Nagpasya si Ray na turuan siya dahil may bakanteng oras siya, at lumuhad siya para pasalamatan siya. Tumakbo muna sila sa isang lugar na may taglagas sa buong taon, at ipinakita ni Ray kay Oracle ang Dragon Palm Technique at hinati ang isang puno sa kalahati gamit ito. Sinasabi niya na hindi niya magagawa ang bagay na iyon dahil wala siyang ki, at nagpasya si Ray na ituro din iyon sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na kopyahin ang kanyang mga galaw ng tumpak hanggat kaya niya at tumuon sa kanyang paghinga, na magbibigay daan sa kanya na maramdaman ang mundo sa paligid niya. Ginaya ni Oracle ang kanyang aksyon at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang ki sa paligid niya. Nararamdaman niya ang ki na dumadaloy sa kanyang katawan, at sa lalong madaling panahon natutunan niya ang pamamaraan na ipinakita sa kanya ni Ray. Sinabi niya sa kanya na sanayin ito ng 2 beses araw-araw kung gusto niyang makahabol kay Shino at sa iba pa. Umuwi si Oracle pagkatapos iyon at nakatulog dahil sa pagod. Nang magising siya, nakita niyang mahigpit na nakakapit sa kanya si Olivia dahil gumapang ito sa kanyang kama habang lasing ito. Nataranta si Oracle at itinulak siya palayo bago naghanda para sa pagsasanay sa umaga. Nang malaman ni Olivia na natutunan niya ang martial arts mula sa ibang tao, nagalit siya. Sinaway niya si Oracle dahil natuto siya sa ibang tao kapag siya ang may pinakamahusay na master sa mundo, at sinabi lang niya na walang siyang paki. Nagsimula siyang lumabas, at sinabihan ni Olivia si Oracle na dalhin ang kanyang bagong master sa kanya dahil gusto niyang hamanin siya. Nangako siyang gagawin ang anumang sasabihin niya kung mananalo ang bagong master, at sinabi ni Oracle ang lahat ng ito kay Ray, na walang intensyon na sumali sa kanyang bet. Sinabi ni Oracle na nangako si Olivia na gagamit lang siya ng basic martial arts, ngunit naniniwala si Ray na kaya niyang talunin ang mga ordinaryong tao nang hindi gumagamit ng martial arts. Gayunpaman, sinabi ni Oracle na iniinsulto ni Olivia ang kanyang bagong master, tinawag siyang hindi maganda na muscle brain gorilla, at pinipitik nito ang anger mode ni Ray. Naglalakad siya patungo sa Amorphic Peak, nawawala ang lahat ng hangarin sa pagpaslang, at maging ang mga gwardya ay masyadong natigilan upang pigilan siya. Sanisigawan ni Ray si Olivia na lumabas at harapin siya, at tamad siyang bumangon mula sa kanyang pagtulog sa hapon. Natutuwa siyang makita ang kanyang kaibigan sa labas, ngunit pagkatapos ay binato siya ni Ray ng isang sanga ng puno bago sabihin sa kanya na siya ang bagong amo ni Oracle, na kanyang ininsulto. Ipinahayag ni Ray na narito siya upang tanggapin ang kanyang hamon, at higit na handa si Olivia na labanan siya. Magkaharap sila sa harap ng isang plantasyon ng kawayan, at inilagay ni Olivia ang kanyang ki sa kanyang espadang kawayan. Samantala, si Ray ay haharap sa kanya ng walang anumang armas, at hindi man lang siya naaapektuhan sa harap ng kanyang espiritual na panggigipit. Unang inatake siya ni Olivia, at pagkatapos makipagpalitan ng ilang atake, si Ray ay nanalo. Nang maglaon, tinanggap ni Olivia ang kanyang pagkatalo at sinabing magagawa ni Ray ang anumang gusto niya sa kanya bilang bahagi ng kanilang taya. Sinabi ni Ray na si Oracle ang makakagawa ng gusto niya, at hiniling niya na turuan siya ng kultibasyon ng maayos. Na-offend si Olivia dito, at sinabi sa kanya na ginagawa niya ng maayos ang kanyang bahagi dahil ang pinuno ng sekta ay nangako sa kanya ng maraming pera, at gwapong lalaki kung sasanayin niya siya ng perpekto. Sinabi niya na ang mga panggamot na paligan na iniinom niya araw-araw ay talagang nakatulong sa kanya sa paglaki, at mapapatunayan iyon ni Ray. Sinabi niya kay Oracle na ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na lumaki ang kanyang katawan ay dahil sa panggamot na paligan. Naniniwala siya na si Olivia ay dapat magkaroon ng ilang seryosong dahilan kung nagpasya siyang mag-focus ng ganito sa pagbuo ng kanyang katawan.
Pagkatapos ay sinabi ni Olivia kay Oracle na ang kanyang Void Spirit Base ay maaaring sumipsip ng ki mula sa kanyang kapaligiran ng walang kahirap-hirap, ngunit hinahayaan din itong lumabas ang ki nang hindi nananatili ang alinman sa mga ito. Kaya naman plano niyang ituro sa kanya ang kanyang Amorphous Bone Technique na magpapalakas sa kanyang mga buto at makakatulong sa kanya na pigilan ang natural na ki sa pagpasok at paglabas sa kanyang katawan ng malaya. Humanga si Oracle ngayon, ngunit nang tanungin niya si Olivia kung gaano katagal ang kailangan niyang maghintay para matutunan ang pamamaraan, nalilito siya at nagsimulang magbiro. Sinuri muli ang tubig sa paligon at nalaman na matagal nang hindi napupunan ni Olivia ang mga sangkap na panggamot dahil nagkakahalaga ang mga ito. Nagkukuha siya ng pera na nakukuha niya para sa pagsasanay ni Oracle sa mga inumin, at parehong sina Oracle at Ray ay sinaway siya dahil doon. Sa kalaunan, pinupunan ni Olivia ang mga halamang gamot sa paligan, at nakakaramdam si Oracle ng refreshment at rejuvenated dahil dito. Kapag nakalabas na siya sa paligan, oras na para turuan siya ni Olivia ng Amorphous Bone Technique. Sinasabi niya sa kanya na kadalasan ay naniniwala ang mga tao na mas matanda ang isang pamamaraan, mas mabuti ito, ngunit hindi iyon totoo. Sinabi niya na dahil ang paglilinang ay natatangi sa lahat, ang paghahanap at paggawa ng mga pamamaraan na angkop sa kanila ay ang tamang bagay na dapat gawin. Sinasabi ni Olivia na kahit na ang karamihan sa mga diskarte ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga amorphous na diskarte ay nasa kanilang ika-900 na bersyon, at ang mga ito ay maaaring baguhin ng walang katapusan. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala siya na ito ang pinakamahusay na pamamaraan upang magamit para sa kanyang voided na espiritu. Ang pagsasanay ay magsisimula sa susunod na araw, ngunit ito ay masyadong mahirap para kay Oracle, at ang kanyang buong katawan ay sumasakit pagkatapos ng pagsasanay. Sinabi sa kanya ni Ray na magsisimula itong magpakita ng mga resulta pagkatapos ng halos isang buwan, ngunit nakikita na niya ang mga pagbabago sa katawan ni Oracle. Pagkatapos ay binuhat niya siya gamit ang isang bamboo shoot, at dinala siya pauwi dahil hindi siya makagalaw pagkatapos ng mahirap na pagsasanay. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga aralin sa araw at nagsasanay ng Amorphous Bone Technique sa gabi. Pagkalipas ng isang buwan, naabot ni Oracle ang ikatlong yugto ng Amorphous Bones, ngunit malayo pa rin siya sa pag-aaral ng cultivation. Nagpa siya si Oracle na makipag-ugnayan kay Ray dahil kailangan niya ng tulong, dahil hindi pa siya nakikinabang sa Amorphous Technique. Sa kabaligtaran, siya ay naging mas mabagal at nawala ang pakiramdam ng ki na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinabi ni Ray sa kanya na dapat ay dahil ang Amorphous Bones ay isang high-level na pamamaraan na dapat ay na-override ang mga epekto ng pagsasanay sa martial arts. Si Oracle ay nabalisa tungkol dito, at pagkatapos ay humiling kay Ray na magturo sa kanya ng ilang martial arts na hindi ma-overwritten. Sumang-ayon siya at nagpa siya na turuan siya ng isang pamamaraan na lubos na magpapahusay sa kanyang liksi at balanse. Dinala niya siya sa isang kagubatan at nagsimulang tumakbo at tumalon sa ibabaw ng ilog sa mga puno, at salamat sa kanyang mahusay na pisikal na kakayahan, mabilis itong natutunan ni Oracle. Bilang pasasalamat, kumuha siya ng ilang halamang gamot mula sa mga bundok at iniwan ang mga ito sa pintuan ni Ray. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay kasama ang isang bagong sparring partner, na isang mountain bear. Kinukuha pa niya ang mga masasamang pagkain na ginawa ng bagong chef para pasayahin ito. Pagkatapos makipaglaban at makipaglaro sa oso, bumalik si Oracle sa bahay at nakitang si Olivia ay seryosong nagbabasa ng libro tungkol sa cultivation. Pagkatapos nito, sinabi ni Olivia kay Oracle na naabot na niya ang ikapitong yugto ng Amorphous Bone Technique, at ngayon kailangan niya ng isang espesyal na halaman na tinatawag na sanguine berry upang makapasok sa susunod na antas. Binalaan niya siya na ang pagkuha ng berry ay hindi madali. Ito ay matatagpuan lamang sa Asher Cloud Peak, ngunit sa kabutihang palad, may pagkakataon para sa mas mababang antas na mga disipulo na makapunta doon sa lalong madaling panahon. Ang pagkakataon ay ang Asher Peak Trial na gaganapin sa loob ng isang linggo, at nilapitan ni Oracle ang isang estudyante para sumali sa kanyang team. Iniisip ng estudyante na hindi rin umaangkop si Oracle sa pamantayan para makasali sa kanyang koponan, ngunit iginiit niya at ipinangako na siya ay tutulong. Ang lalaki ay pumunta sa isa pang elder upang tanungin kung ano ang dapat niyang gawin, at ang elder ay humiling na hayaan si Oracle na sumama sa kanyang koponan, ngunit huwag mag-aksaya ng anumang pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya.
Pansamantala, pumunta si Oracle kay Ray para sa ilang karagdagang mga aralin, at binigyan niya ito ng espada at nagpa siya na turuan siya kung paano gamitin ito. Dumating ang araw ng paglilitis, at ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Gako, at isang babae na nagngangalang Catherine ang vice-leader. Nandoon din sina Shino at Benji, kasama ang isang pares ng kambal. Maging si Ushako ay naruroon, na mukhang neutral pa rin ang kasarian gaya ng dati, at kinulayan ang kanyang uniforme ng hiwalay na kulay upang magpakita na kakaiba. Si Orako ang huling dumating doon, at pagkatapos nito, mayroon siyang saloobin na tumayo sa harap ng lahat. Pinamunuan ni Gako ang lahat sa pamamagitan ng teleportation circle, ngunit hindi niya alam na ginawa ni Ushako na sundan sila ng kanyang mga pinaamo na Goblin Monkey. Kapag narating na nila ang kanilang destinasyon, ibinunyag ni Gako na ang pagsubok ay tatagal ng 5 araw. Ang kanilang layunin ay nasa kabilang panig ng lambak, at lahat ay pinahihintulutan na kumuha ng mga halamang gamot sa daan. Agad siyang nagsimulang tumakbo sa kagubatan, at lahat ng mga estudyante sa mababang antas ay pagod na, ngunit madaling nakakasabay si Orako kay Gako. Nang makita na ang iba ay nahihirapan, nagpa siya si Gako na magpahinga, ngunit pagkatapos ay sinabi sa lahat na kailangan nilang abutin ang ilang bilis. Plano niyang maabot ang kanilang layunin sa loob ng 3 araw upang ang lahat ay magkaroon ng 2 araw upang mahanap ang kanilang mga halamang gamot, at pinupuno nito ang lahat ng determinasyon. Si Gako ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis sa oras na ito, at lahat ay sumusunod sa kanya nang hindi nagrereklamo. Gayunpaman, si Orako lamang ang hindi napagod matapos ang ilan sa kanila ay bumagsak. Huminto muli si Gako at pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Benji na tanghalian na. Inihayag ni Gako na maraming ligaw na prutas at gulay dito, kaya makakakain sila ng busog. Masyadong nasasabik si Benji at kumakain ng napakapait na berry. Bago matapos ni Gako ang kanyang lecture, ipinahayag niya na maraming halaman dito na itinuturo sa klase at tinatanong ang lahat tungkol sa kanilang mga marka sa klase. Habang ang lahat ay nasa beginner level, nakamit ni Shino ang isang A sa intermediate botany at si Gako ay humanga. Gayunpaman, si Orako ay may A at profesional na botany, at nakakolekta na siya ng ilang masasarap na prutas at berry para sa lahat. Nahihirapan si Gako na paniwalaan ito, at ipinagmamalaki ni Orako na mayroon siyang 5 pang profesional na kurso sa ngayon at makakatanggap siya ng A sa lahat ng ito. Ang lahat ay nagsimulang purihin siya bilang isang henyo, ngunit hindi nila alam na si Orako ay nag-aral lamang ng husto sa mga nakaraang taon dahil walang itinuro sa kanya si Olivia. Nagsimulang kumain ang lahat, at kumuha si Ushako ng napakaraming pagkain at itinapon ito sa mga palumpong, pinapakain ang mga unggoy na dala niya. Sinabi ni Benji na hindi siya mabubusog hanggat hindi siya kumakain ng karne, kaya nagpa siya si Orako na manghuli ng ilang halimaw. Agad siyang pinigilan ni Gako na sinasabi na ang mga halimaw dito ay nasa antas na 2, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi man lang nakakabahala kay Orako. Tinanong niya kung talagang malakas ang level 2 monsters, at nabigla si Gako bago sabihin sa kanya na kasing lakas sila ng mga cultivator na umabot na sa yugto ng Key Gathering. Sinabi niya na kung aatakehin sila ng isang grupo ng level 2 monsters, kailangan nilang tumakas sa kabila ng kanilang bilang. Biglang naramdaman ni Catherine ang presensya ng isang halimaw sa malapit, at inilabas ng lahat ang kanilang mga sandata upang labanan ito. Gayunpaman, si Orako ay mahinahong nagpapatuloy na sinasabi sa lahat na paprotektahan niya sila. Inilabas niya ang kanyang espada, at pagkatapos ay biglang, isang higanteng fox ang tumalon mula sa mga palumpong. Ang mukhang mabangis na higanteng fox ay umatake kay Orako na hinampens ito ng kanyang espada. Bueno, ito ay isang higanti, tanging sa mundo ng pagkukunwari ni Orako. Ang halimaw na kalalabas lang sa mga palumpong ay ang Lunar Fox, isang level 1 na halimaw na mahilig makipaglaro sa mga tao. Pinigilan ni Gako si Orako mula sa pananakot sa maliit na fox at kinaladkad siya palayo. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay, at lumingon si Gako sa likuran nila upang makitang ang lahat ay bumuti ng malaki. Gayunpaman, si Orako ay hindi na tumatakbo sa kanyang tabi, at kakaiba, siya ay pawis na pawis. Agad na pinahinto ni Gako ang grupo, sa paniniwalang, kahit na si Orako ay isang henyo, hindi pa niya naabot ang yugto ng Key Gathering, kaya ang lahat ng pagtakbo na ito ay labis para sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang pakane para kay Orako upang makakuha ng pagtalon sa iba.
Sinabi niya kay Gako na dahil hindi siya makakasabay, dapat siyang tumakbo sa unahan nila habang nagpapahinga sila, at lahat sila ay maaaring magkita sa kanilang destinasyon. Sinabi sa kanya ni Gako na iyon ay isang walang kaisipan na ideya. Habang nag-aaway sila, nag-iisip si Ushako ng ideya para tumaas ang kanyang reputasyon. Inutusan niya ang kanyang mga unggoy na salakayin ang grupo upang matakot niya sila. Ang mga unggoy ay sumunod at nagpapakita ng kanilang mga sarili, ngunit habang naghahanda si Ushako para sa kanilang pag-atake, may kakaibang nangyari. Sa halip na mga maliliit na unggoy na goblin, dumating ang mga higanteng unggoy doon. Doon, halos hindi na iligtas ni Gako si Ushako mula sa pagkadurog ng pag-atake nito. Di nagtagal, ang buong grupo ay napapaligiran ng mga higanteng unggoy, at ipinahayag ni Gako na tapos na ang pagsubok. Sinabi niya kay Catherine na akayin ang lahat sa isang ligtas na lugar, habang siya ay nananatili sa likod upang pigilan ang mga unggoy. Naglagay siya ng 2 talisman sa lupa at nagpatawag ng 2 earthbending na espada. Gamit ito ay lumikha siya ng pader sa pagitan niya at ng mga unggoy. Lahat ng iba ay tumakbo palayo, ngunit sa kanilang lubos na pagkabigla, nakita nila ang isang mas malaking halimaw na tinatawag na Lunar Howl na nagpapakita sa kanilang harapan. Nataranta si Catherine, ngunit hindi alam ang kapangyarihan ng halimaw, sinimulan itong sandutan ni Oroko. Ang halimaw ay umuungal at nagpapakawalan ng matinding sound wave na nagbabantang tangayin ang lahat. Pinoprotektahan ni Catherine ang iba pang mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng isang espiritual na hadlang, at sa tingin niya ay tapos na si Oroko. Gayunpaman, sinabihan niya ang halimaw na tumahimik at pinabagsak ito sa isang pag-atake. Ang lahat ay natigilan nang makita ito, at nang si Gako ay tumakbo pabalik, siya ay nagsuka ng dugo nang makita ang Lunar Howl. Sinundan siya ng mga unggoy na bato, at sinabi ni Oroko sa halimaw na natalo niya na harapin sila. Kaya, ang Lunar Howl ay nagmamadali patungo sa mga unggoy, at pagkaraan ng ilang sandali, ang magkabilang panig ay pinagod ang isa't isa, kasama si Oroko na buong pagmamalaki na tumatawa sa ibabaw ng kanilang tumpok. Samantala, pinagaling ni Catherine si Gako, na naniniwala na si Oroko ay pisikal na mas malakas kaysa sa kanila, kaya naman madali niyang natalo ang Lunar Howl. Tila labis na nasaktan si Gako, at nagpasya siyang maaari na lamang nilang ihinto ang paglilitis ngayon. Pumayag si Catherine, at gagamitin na niya ang talisman para tawagan ang isang elder para ilabas sila ng hawakan ni Oroko ang kanyang kamay. Kinumbinsi niya ang lahat na gamitin ang talisman upang tawagan si Olivia ayon sa plano na kanilang ginawa. Habang ang lahat ay yumuyuko sa kanya, sinabihan sila ni Olivia na laktawan ang mga formalidad. Pinupuri niya si Gako para sa kanyang katapangan at pagliligtas sa lahat sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay, at napagtanto niya na mas mabuting tao ito kaysa sa narinig niya. Si Olivia ay gumaganap bilang isang wastong guro, at pinababalik ang lahat gamit ang kanyang magic bamboo habang siya ay nananatili kasama si Oroko. Sinabi niya na kakaiba ang presensya ng malalakas na halimaw sa lugar na ito, kaya iimbestigahan niya ang dahilan. Ang lahat ay nagpapasalamat sa kanya at umalis pabalik sa kanilang mga tahanan, habang si Olivia ay tumatawa na parang klise na kontrabida. Ninakawan niya ang lambak, kinuha ang lahat ng mahahalagang halamang panggamot, at si Oroko ay nasisindak lamang sa kanyang kasakiman, habang iniisip kung paano nila haharapin ang resulta ng pagnanakaw na ito mamaya. Si Oroko ay tumakas mula sa sekta bago siya parusahan at nag-iwan ng mensahe para sa mga elders. Isinulat niya na siya ay labis na nahihiya sa kanyang mga kasalanan at umalis sa isang paglalakbay upang magbayad sala. Ang mga elders ay nadismaya sa kanya at iniisip kung ano ang sasabihin nila sa ika-7 elder, na talagang namamahala sa Asher Cloud Peak kapag siya ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay. Nagpasya silang makipag-ugnayan sa kanya at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga aksyon ni Oroko, at sinabi niya sa lahat na huwag siyang sisihin para doon. Naniniwala siya na dapat ay may magandang dahilan ito sa pag-inom ng mga halamang gamot. Sa kabilang banda, iniwan ni Oroko si Oroko kasama ang ilang mga libro sa kanyang Amorphic Bone Technique, kasama ang ilang mga gamot. Pinag-aaralan niya ang mga libro, ginagamit ang gamot upang tumaas ang kanyang antas, at pinapalipas ang kanyang oras sa pagsunod sa kanyang normal na gawain. Isang araw, habang nililigo ni Oroko sa kanyang panggamot na paligan, si Gako at ang iba pa mula sa Asher Peak Trail ay pumunta sa kanyang bahay. Lumalabas si Oroko para batiin sila nang nakatapis lang ng tuwalya, at nahihiya ang mga babae na makita ang kanyang katawan.
Pagkatapos nito, tinanong niya sila kung bakit sila naririto, at ipinahayag ni Gako na narito sila upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanila ng mas maaga. Tinanggap sila ni Oracle at sinabihan silang mag-iwan ng anumang regalo dito, at pagkatapos ay bumalik sa bahay dahil lumalamig na ang kanyang katawan. Habang nagsasalita sila, hindi nasisiyahan si Catherine sa kanyang pagmamataas, ngunit binibigyan siya ni Gako ng kanilang Reg-along pasasalamat, at pagkatapos ay lahat ay gumulo maliban kay Benji, na nais ng ilang mga personal na aralin mula kay Oracle. Sinabi niya na ang elder na namamahala sa kanya ay hindi nagtuturo sa sino man ng personal, at hindi rin niya maintindihan kung ano ang madalas na sinasabi ng mga guro. Si Benji ay nakiusap kay Oracle at napilitan sa kanya na pumayag na maging kanyang swordsmanship instructor. Pumunta sila sa arena ng pagsasanay kung saan iniindayog ni Benji ang espada na parang itinuro sa kanya sa klase, at sinabi sa kanya ni Oracle na nag-aaksaya lang siya ng oras. Sinabi niya sa kanya na makipag-spar sa kanya upang malaman nila ang kanyang tunay na katayuan. Direktang sinusugod ni Benji si Oracle, ngunit pinatumba siya ni Oracle sa isang hit lang. Hiniling niya sa kanya na tukuyin ang dahilan sa likod ng kanyang pagkatalo, at sumagot si Benji na ang kanyang estilo ng espada at katawan ay mas mababa. Iniiwasan siya ni Oracle sa pagsasabing tinuruan siya ng estilo ng espada ng sekta ng Reiken, at mayroon ding mas mataas na antas ng cultivation body kaysa sa kanya. Ipinahayag niya na ang dahilan kung bakit walang magawa si Chubby Boy ay dahil siya ay isang tall-unang lalaki. Iniinsulto siya ni Oracle, at sinabi na ang mga elders ay dapat nabaliw upang aminin ang isang katulad niya bilang isang panloob na disipulo. Sinisiraan pa niya ang kanyang mga magulang, at doon na nagalit si Benji. Inatake niya si Oracle sa galit at pinalipad siya. Nagulat si Benji tungkol sa kung ano ang kanyang nakamit, at tinanong siya ni Oracle kung paano hindi niya napagtanto kanina na ang isang mandirigma ay nangangailangan ng galit upang mailabas ang kanilang tunay na kapangyarihan. Sa kabilang banda, mayroong isang bagay na kamangha-mangha upang malaman. Ang kanyang braso sa simula ay namamanhid pagkatapos ng pag-atake ni Benji, ngunit ang pinsala ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan at nawala habang siya ay huminga ng malalim. Naniniwala siya na ito ang kapangyarihan ng Amorphous Bone Technique sa aklat ni Olivia na naiwan. Sinabi niya sa kanya na upang makapasok sa ikawalong antas ng Amorphous Bone Technique, dapat siyang makatanggap ng isang malakas na shattering hit, at ang pag-atake mula kay Benji ay akma sa aksyon. Lumapit si Benji kay Oracle at tinanong kung paano niya malalaman na kailangan niya ng galit. Tinatanong niya ito kung hindi ba siya nakikinig sa klase noong itinuturo nila ito. Pagkatapos ay nagpa siya si Oracle na ipagpatuloy ang pagsasanay, at sinabi ni Benji na maaaring hindi na siya magalit muli kung alam niyang sinasadya siya ni Oracle na galitin. Well, may ibang paraan si Oracle sa pagkakataong ito, at sinuntok niya si Benji sa mukha para magalit siya. Nagpatuloy sila sa pagsasanay ng ganoon, at sa paglubog ng araw, masayang naglalakad si Benji sa kanyang silid, ang kanyang mukha ay namamaga dahil sa mga suntok ni Oracle. Si Oracle ay namamangha din sa pag-unlad ng kanyang kaibigan. Matapos magalit, pinakawalan niya ang makapangyarihang Dark Steel Slash ng 20 beses, at nang sinubukan ni Oracle ang direktang atake, pakiramdam niya ay matutunaw ang kanyang mga buto sa ilalim ng presyon ng pag-atake. Gayunpaman, ang pinsalang iyon ay nagpalakas din sa kanya, at nakaramdam siya ng malamig na enerhiya mula sa kanyang mga buto, na patunay na naabot niya ang ikawalong yugto ng Amorphous Bones Technique. Nang gabing iyon, pumunta si Oracle sa inn sa lungsod upang makita si Ray, na natutulog na nakaalis ang kanyang damit. Nang makarinig siya ng katok sa bintana, bumangon siya at pagkatapos ay nabigla nang makita si Oracle doon. Pinalo niya ito ng asol at itim na palayok dahil sa pagtingin sa kanya, at humingi ng tawad si Oracle habang sinasabi niya ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Sinabi sa kanya ni Olivia na maaari niyang subaybayan ang kanyang pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan na tinatawag na panloob na pagmamasid, ngunit hindi pa niya ito natutunan, kaya narito siya para sa tulong. Curious din si Ray sa kanyang paglaki, kaya napagpasyahan niyang samahan siya. Umupo sila at magkahawak ang mga kamay, at pagkatapos ay ipinadala ni Ray ang ilang key sa katawan ni Oracle. Hinihiling niya sa kanya na iikot ito sa loob ng kanyang katawan at sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi ni Oracle na nararamdaman niya ang napakaraming mga landas na kumakalat sa malayong distansya.
Sinabi sa kanya ni Rey na ang mga landas na iyon ay ang kanyang mga meridian lines na nagpapalipat-lipat sa kanyang katawan, at nabuo niya ang mga ito sa nakalipas na 2 taon lamang salamat sa mga medicinal bath. Hindi nagtagal ay napagod si Oracle sa paggamit ng panloob na pagsunod, at sinabi sa kanya ni Rey na ito ay isang mahirap na pamamaraan. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 buwan, at si Oracle ay patuloy na nagsasanay kasama si Benji sa lahat ng oras na ito. Talagang naging bihasa na si Chubby Boy sa pagkontrol sa kanyang lakas ngayon, at hindi siya masabayan ni Oracle sa pamamagitan lamang ng kanyang mga gamit na diskarte sa espada. Dinosormahan siya ng isang tama at pagkatapos ay tinamaan siya ng Dark Steel Slash. Sinubukan ni Oracle na harangan ito gamit ang kanyang mga braso, lubos na alam na kaya niyang ihinto ang pag-atake. Dahil dito, nabali ang magkabilang braso niya, pero tinatawanan lang niya ito dahil maaaring magamit niya ang kanyang Amorphic Bone Technique sa mas mahusay na paraan. Tinawag siya ni Rey na isang baliw na hindi nag-iisip, at pagkatapos ay iminumungkahi na muli niyang gamitin ang panloob na pamamaraan ng pagmamasid. Umupo si Oracle upang magnilay, at sa pagkakataong ito, higit pa sa mga landas ang nakikita niya. Sa dulo ng mga landas, nakikita niya ang daan-daang mga haligi ng liwanag na ang ilan ay kumikinang ng maliwanag na gininto ang kulay. Sinabi sa kanya ni Rey na ang mga haligi ay ang kanyang mga buto, at ang katotohanang sila ay nagniningning sa isang gintong kulay ay nangangahulugan na ang Amorphic Technique ay gumagana sa kanila. Binati niya si Oracle para sa mahusay na pag-unlad at sinabi sa kanya na kapag ang lahat ng mga haligi ay naging ginintuan, siya ay tatawid sa 8th antas ng Amorphic Bones Technique, at pagkatapos ay maaari niyang simulan ang pagtitipon ng ki. Naniniwala si Oracle na may mahabang panahon para mangyari iyon, at pansamantala, plano niyang ihalo ng kaunti ang kanyang pagsasanay. Kaya, sa susunod na pagkikita niya kay Benji, sinabi niya sa kanya na bababa sila sa lungsod upang kumain ng masasarap na pagkain. Masayang sinundan siya ni Benji, ngunit nang makarating sila sa bahay panuluyan, sinubukan niyang huwag pumasok sa loob dahil natatakot pa rin siya kay Rey. Sinubukan siyang hilahin ni Oracle, at pagkatapos ay napansin niyang sarado na ang bahay panuluyan. Biglang tumingin si Rey sa kanyang bintana para tingnan kung ano ang gulo. Sinabi ni Oracle na dapat silang mag-usap habang kumakain, at nag-aatubili siyang tinawag siya sa VIP room kung saan inihain niya ang mga ito ng plain noodles. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga manggagawa ay biglang umalis sa bahay, kaya't ipinasara niya ang inn sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Oracle na ipaliwanag kung bakit siya naririto, at sinabi niya na gusto niyang makaranas ng totoong labanan para lumakas. Para doon, gusto niyang hamanin muli ang pagsubok sa Azure Peak kasama sina Benji at Rey sa kanyang koponan. Sinabi ni Benji na hindi siya maaaring makaligtas sa paglilitis, ngunit habang sinasabi sa kanya ni Oracle na ang kambal mula sa kanilang nakaraang pagsubok ay tulad ng mga lalaki na itinutulak ang kanilang mga limitasyon, agad siyang sumang-ayon na sumama sa kanya. Kailangang suhulan siya ni Rey ng mga halamang gamot doon na maibebenta niya ng malaking halaga, at sinusundan din siya. Idineklara ni Oracle na maglalakbay sila 1 linggo mula ngayon dahil sa panahong iyon, nilalayon niyang maperpekto ang kanyang level 8 Amorphic Bones. Patuloy siyang nagsasanay kasama si Benji upang lumakas at hiniling din kay Rey na bantayan siya dahil, ayon sa aklat na naiwan ni Olivia, maaaring makaranas siya ng kahirapan sa panahon ng pambihirang tagumpay, at ang isang taong may maraming panloob na enerhiya ay makakatulong. Sa susunod na 5 araw, nananatili siya sa VIP room ng inn at inihahanda ang kanyang katawan para sa tunay na tagumpay, at ang lahat ng kanyang mga buto ay nagsimulang kumikinang na ginintuan sa panahon ng panloob na pagmamasid. Ngayon, ang huling hakbang ay upang i-synchronize ang lahat ng mga buto, at si Oracle ay nagsimulang magnilay para gawin ito. Bigla siyang humihingal dahil sa sakit nang maramdaman niya ang isang malaking haligi ng liwanag na lumabas sa kung saan. Napagtanto niya na ito ay ang pag-activate ng Amorphic Bone na nilikha bilang isang resulta ng pag-synchronize ng lahat ng mga buto. Nagsisimulang sumakit ang katawan ni Oracle habang kumukutitap ang higanteng haligi ng liwanag. Nagsisimula siyang sumigaw ng malakas nang maramdaman niyang napunit ang kanyang katawan. Mabilis na kumilos si Rey at inalis ang berserk energy sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Pinasalamatan siya ni Oracle sa pagligtas sa kanyang buhay, at sinabi niya na medyo malakas siya para tiisin ang antas ng sakit na ito. Di nagtagal, pumunta si Oracle upang irehistro ang kanyang koponan upang hamanin ang pagsubok sa Azure Peak.
Ang elder doon ay tumanggi na sumama sa kanya sa hamon dahil ang kanyang koponan ay walang pinuno, kaya nagpa siya si Oracle na maging pinuno mismo. Ang senior ay naglalabas ng batas na ang pinuno ay dapat na hindi bababa sa ika-6 na antas ng key gathering, at tinututulan ni Oracle na may batas na nagsasabing walang kwalifikasyon ang kailangan para sa pagsubok sa challenge mode. Sinusubukan pa rin ng senior na makaisip ng isa pang dahilan, ngunit si Oracle ay may selyo ng kanyang Panginoon, at gamit ito, nagawa niyang pilitin ang elder na sumunod sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Oracle ang nararapat na nakatatak na form, ngunit sa daan, napagtanto niya na hindi niya alam ang buong pangalan ni Ray, sa kabila ng pagiging malapit sa kanya sa nakalipas na 2 taon. Nagpa siyang tanungin siya sa pagkakataong ito at pumunta sa gate kung saan siya hinihintay ni Ray at Benji. Talagang nasasabik si Ray na pumasok sa pagsubok, ngunit hiniling ni Oracle sa kanya na ilagay ang kanyang buong pangalan sa form. Kung hindi, hindi ito papayagang makapasok sa Azure Peak. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang buong pangalan ay Ray, at wala siyang apelyido gaya ni Floji. Isinulat iyon ni Oracle sa form, at pagkatapos ay ginagamit nila ang teleportation circle upang maabot ang kanilang destinasyon. Samantala, ang pinuno ng sekta at 2 elder ay naghihintay sa pagdating ng ika-7 elder sa itaas ng mga taluktok. Pinag-uusapan nila kung paanong walang sino man maliban kay Olivia ang naniwala sa kanya 100 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay naging isa na siya sa pinakamalakas nilang miyembro. Hindi nagtagal ay dumating doon ang ika-7 elder na napapalibutan ng madilim na ulap, at umupo siya sa likuran upang makita ang pinunong naghihintay sa kanya. Tinatanggap siya ng lahat at sinabi kung gaano sila kasabik na marinig ang mga kwento ng kanyang mga paglalakbay, at mapagpakumbabang pinasalamatan sila ng ika-7 elder. Sinabi niya sa kanila na natagpuan niya ang kanyang tribo, na nahihirapan, ngunit hindi mahanap ang kanyang matagal nang nawawalang pamilya. Ibinalik ng isang elder ang kontrol ng Azure Peak sa kanya at humingi ng paumanhin para sa insidente kay Olivia, ngunit hindi iyon pinansin ng ika-7 elder. Napansin niya na may pumasok sa Azure Peak, at ginagamit ng leader ng sekta ang kanyang mga kakayahan para makakita ng live na telecast ng sitwasyon. Natigilan siya nang makita si Ray doon kasama si Oracle, at natatakot na mapahamak sila sa ecosystem ng Azure Peak. Bueno, ang mga takot na ito ay hindi ganap na walang basehan. Matapos sanayin ang kanyang mga pandama sa pinakamahabang panahon, nakuha ng pinuno ang kapangyarihang makita ang mga posibleng hinaharap, at ang nakita lang niya ay ilan sa mga hinaharap na iyon. Namangha ang lahat at sinabing sa pamamaraang ito, ang kanilang pinuno ay hindi magagapi sa larangan ng digmaan. Ngunit nakikiusap siya na mag-iba dahil ang kanyang kakayahan ay malayo sa pagiging perpekto. Samantala, narating na ni Oracle at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang unang destinasyon. Plano nilang ipatong ang kanilang mga kamay sa Carmen Berry, na binabantayan ng isang mabangis na halimaw na ahas. Napansin sila nito at agad na naglunsad ng sinag sa kanila. Tinanggap ni Ray ang pag-atake at pinalipad. Ipaghihiganti siya ni Oracle nang bumalik siya, puno ng galit, at sinakal ang ahas hanggang masawi. Sinabi sa kanya ni Oracle na haharapin niya ang ahas, ngunit nilekturan siya nito, na sinasabi na ang ahas na ito ay may ganap na nabuong espiritual na core, at kahit na ang mga taong nasa 2 yugto sa itaas niya ay hindi ito makayanin. Nagulat si Benji na napakadaling tinalo ni Ray ang ahas at hindi man lang siya nasaktan. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga chismis na nagsasabing kamag-anak siya ng pinuno ng sekta, habang sinusubukan ni Oracle na patahimikin si Benji sa pagiging walang galang. Walang isyu si Ray sa pag-amin na illegitimate daughter siya ng sect leader. Sinimulan niya ang kanyang kwento sa pagsasabing, 30 taon na ang nakalilipas, inatake ng Nine-Tailed Fox ang kanilang sekta, at pagkatapos ay natalo ito ng ika-4 na Hokage. Sinabi sa kanya ni Oracle na maling anime ang pinag-uusapan niya, kaya bumalik si Ray. Sinabi niya na ang Nine-Tailed Fox ay isang sinaunang halimaw na klase ng kalamidad na maaaring kalabanan kahit ang pinakamakapangyarihang cultivator. Nagdulot ito ng banta sa buong mundo, kaya nagpa siya ang pinuno ng sekta na selyuhan ito ng pinakamalakas na silang spell ng kanilang sekta. Gayunpaman, hindi niya ganap na magamit ang silang spell sa kanyang sarili dahil hindi siya sapat na malakas, kaya sa tulong ng 2 elder, nakakuha siya ng sapat na ki mula sa rehiyon at ginamit ito upang palabasin ang spell. Para magtagumpay ang spell, kailangan din niya ng sakripisyong sisidlan kung saan maglalaman ng Nine-Tailed Fox, at ang sakripisyong iyon ay walang iba kundi si Ray.
Sinliyuhan ng pinuno ang nine-tailed fox sa kanyang katawan, kung saan nakahiga pa rin ito. Nagbibigay iyon sa kanya ng maraming likas na lakas ngunit hindi rin niya ito kayang linangin. Sinabi ni Orako na siya ay isang babae sa kanyang 30s sa kasong iyon, at nakakuha ng suntok sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nagalit siya sa kanyang ama dahil sa hindi niya magawang mag-cultivate ngunit hindi iyon iniisip ni Ray. Gayunpaman, kinamumuhian niya ang katotohanan na palagi itong sinusubukang i-spoil siya upang madaig ang kanyang pagkakasala. Dahil doon, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanilang pagsubok, nang biglang, nakatanggap si Orako ng instant summon ng card na magdadala sa kanya sa isang gathering hall. Ang pinuno ng sekta at ang tatlong elder mula noon ay naroon upang makita siya, at binati sila ni Orako bago nagtanong tungkol sa bagong lalaki. Nagtawanan ang lahat bago ipinakilala ng pinuno ang ikapitong elder, na gustong makilala si Orako matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga pagsasamantala. Ang Seven Elder ay lubos na natutuwa na makilala si Orako, at sinabi niya na siya ay eksaktong katulad ng kanyang master, si Olivia. Si Orako ay nasaktan sa pahayag na ito, ngunit ang ikapitong Elder ay may regalo para sa kanya. Binibigyan niya siya ng isang napakamahal na tableta na maaaring magpalakas sa kanya, kasama ang iba't ibang mga regalo para kay Olivia dahil malapit silang magkaibigan. Hindi makapaniwala si Orako na kaibigan ni Olivia ang isang mayamang lalaki. Pagkatapos ay hiniling ng pinuno ng sekta sa Seven na tanggalin ang kanyang hood, at si Orako ay nabalisa nang makita siya. Gayunpaman, tinawanan ito ng lahat, at sa wakas ay napagtanto ni Orako ang dahilan kung bakit malapit si Olivia kay Seven ay dahil sa loob ng kanyang pantalon. Di nagtagal pagkatapos nito, dinala ni Orako si Seven upang makilala ang kanyang mga kaibigan, at nagulat sila nang malaman nila na siya ang master ng Asher Pick. Gayunpaman, hindi niya iniisip na kumuha sila ng ilang halamang gamot, at binibigyan pa niya sila ng mini furnace para pinuhin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Habang kumakain sila, sinabi ni Seven na pamilyar siya sa amorphic bone technique ni Olivia, at gusto niyang suriin ang pag-unlad ni Orako sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang katawan. Mabilis na tinakpan ni Orako ang kanyang katawan habang sinasabi niyang huminto si Seven, ngunit tiniyak niya sa kanya na gagamitin lang niya ang panloob na pagmamasid sa kanya. Natigilan siya nang makita ang mga gintong haligi ng liwanag sa loob ng katawan ni Orako, at ang nangingibabaw na haligi sa gitna, na siyang kanyang amorphic bone. Pinuri ni Seven si Orako para sa kanyang pag-unlad, ngunit sinabi sa kanya na hindi pa rin ito kompleto. Sinasabi niya sa kanya kung paano niya ito mapapabuti at nag-aalok pa ng isang tableta na maaaring makalusot kaagad. Ipinatawag niya ang kanyang hamak na Statue of Liberty Furnace at kumuha ng golden pill na ginawa niya kasama ni Olivia, na makakatulong kay Orako na maabot ang susunod na level. Uminom siya ng tableta at naramdaman niya ang pagputok ng enerhiya mula sa lahat ng kanyang buto ng sabay-sabay. Nang maglaon, tinanong niya si Seven kung bakit niya ito tinutulungan ng husto, at sumagot siya na ito ay upang bayaran ang utang na kanyang inutang kay Olivia. Ipinaliwanag niya na noong unang panahon, siya ay isang alipin lamang na dinala sa bansang ito. Sa panahong iyon, natagpuan siya ni Olivia at nakakita ng malaking potential sa kanya. Hinikayat niya itong maging isang cultivator, at binago nito ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, tila bumalik si Olivia sa sekta, at nakakakuha siya ng lektura ng mga elders dahil sa pagdudulot ng gulo sa kanyang mga karibal, ang Sikyo sect. Ang lahat ay nagtipon sa harap ng bulwagan upang makita ang paglalahad ng drama. Ang ilang mga mag-aaral ay nagbabadmouth kay Olivia, na nagsasabi na sa pamamagitan nito, maaaring mawala ang kanyang posisyon bilang isang elder, ngunit pagdating ni Orako, agad silang tumakas. Nakipag-usap si Orako sa dalawang kapatid na babae, na nagsabi sa kanya na ngayon, ang mga kinatawan ng Sikyo sect ay nakikipag-usap sa mga elders at pinuno ng sekta upang magpasya sa parusa ni Olivia, ngunit tila hindi niya ito iniisip. Sa loob, naglalahad ang drama habang inaakusahan ng Sikyo sect elder si Olivia ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanilang sekta, at pagdungi sa kanilang pangalan. Sinubukan ng mga elders sa Reika na makipagtalo na hindi nila alam kung mali ang impormasyon. Sinubukan sila ng Sikyo elder na ay gaslight upang sumang-ayon na gusto lang nilang iligtas si Olivia. Samantala, si Olivia ay nagbibigay ng kanyang patoto sa ibang mga elders sa papel ng katotohanan, at pinaniniwalaan nila siya. Ngunit malinaw na ang mga tao sa labas ng sekta ay hindi rin magtitiwala sa kanilang truth paper.
Hindi nagtagal, winelcome ni Oracle si Olivia na may dalang confetti para sa pagdulot ng higit pang gulo at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na naglalakbay siya sa mga eroplano, naghahanap ng mga materyales, at kumikita ng pera nang makakita siya ng isang maliit na sekta na sinusubukang manloko ng mga tao. Sinasabi nila na lahat ay maaaring maging isang cultivator, at ginagamit ang tagline na iyon upang kumuha ng maraming pera mula sa walang muwang na publiko. Tinanong ni Oracle kung walang magpapakalat ng kamalayan tungkol dito, at sumagot si Olivia na maging ang lokal na pamahalaan ay kasama sa mga manloloko. Gayunpaman, ang pinakamasamang bahagi ay darating pa. Sinabi niya kay Oracle na ang mga manloloko ay nagtuturo sa mga tao na gamitin ang pamamaraan ng paggulo ng dugo, na nagsasakripisyo ng habang buhay ng isang tao kapalit ng kapangyarihan sa paglilinang. Sinabi ni Olivia na hindi patas na ang mga tao ay niloloko na isuko ang kanilang buhay kapalit ng kapangyarihan, at sinabi ni Oracle na nakakagulat na kumilos siya laban dito. Tinanong niya siya kung ano ang ginawa niya at kung paano nasangkot ang Sikyo sect. Sinabi ni Olivia na una, nakipag-away siya sa isang tao mula sa sekta ng panloloko na kapareho niya. Tinalo niya siya ng isang hit, at pagkatapos ay pumunta doon ang elder ng sekta upang labanan siya at naranasan ang pagkatalo. Pagkatapos noon, pumunta doon ang elder mula sa sektang Sikyo. Tinatawanan ni Oracle ang kwento, sinabing hindi niya alam na si Olivia ay isang bayani ng hustisya. Sinabi niya na gusto lang niyang asarin ang mga manloloko at pagkatapos ay lilipad sa kanyang magic bamboo. Habang nagrereklamo si Oracle na tila wala sa karakter ang kanyang guro, pumunta si Ray doon at sinabihan siyang ihinto ang pagiging mapangkotsa kay Olivia. Sinabi niya sa kanya na mayroong 100 disipulo sa sekta ng Raikon noong gininto ang panahon nito, at si Olivia ay isa sa 10 lamang na nakaligtas. Higit pa rito, siya ay naging isang elder sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling pamamaraan, na nalampasan ang kahirapan na dulot ng kanyang kakaibang espiritu. Sinabi ni Ray na ginugol ni Olivia ang lahat ng kanyang pera sa pagsasanay, at sinabi ni Oracle na ang ibig niyang sabihin ay alak. Sinabi ni Ray na ang alkohol mismo ay ang banal na gamot na nagpapalakas kay Olivia. Sa kabilang banda, dinadala ng mga elder ang patuto ni Olivia sa papel ng katotohanan sa pinuno ng sekta, at hiniling niya sa kanila na ibigay ito sa kanilang panauhin, si Master Shio. Nataranta si Shio nang mabasa ito, at tinanong ang pinuno ng sekta kung sinusubukan pa rin niyang mag-cover para sa Olivia. Sumagot ang pinuno na hindi na siya kailangang pagtakpan dahil wala siyang ginawang mali. Sinabi niya kay Shio na kung gusto niyang patunayan ang kanyang punto, dapat siyang magdala ng ilang tiyak na patunay. Ang mga salitang ito ay kumakapit sa kanya sa maling paraan at nasaktan ang kanyang kakuhan bilang isang elder ng Sikyo sect na siyang kasalukuyang pinuno ng alyansa ng mga pangunahing sekta. Ang totoo, si Shio ang nasa likod ng peking sekta na nanloloko ng mga tao. Kinokontrol niya ang gobyerno at minamanipula ang mga tao sa pagkuha ng pamamaraan ng paglilinang na umuubos sa kanilang buhay, at lahat para sa kapakanan ng kanyang pananaliksik. Matagal nang na-stalk si Shio sa isang talampas, habang mabilis na nilalampasan siya ng kanyang mga nasasakupan. Napilitan ng pakiramdam ng desperasyon, nagpa siya siyang mag-eksperimento sa mga karaniwang tao upang makakuha ng mga bagong insight. Naging maayos ang lahat hanggang sa nagpakita si Olivia at sinira ang kanyang mga plano. Ngayon si Shio ay nangangamba na malaman ng Sikyo sect ang kanyang mga masasamang gawa, at pagkatapos ay mapaparusahan siya sa pagsira sa kanilang pangalan. Desidido siyang gawin ang kailangan para mailibing dito ang usapin. Sinabi niya sa pinuno ng sekta na hindi man lang niya tiningnan ang papel at naniniwalang tama iyon, ibig sabihin ay may pakanes siya laban sa kanya. Sinabi ng pinuno na ang nakasulat na patuto ay para lamang niyang makita, dahil lahat ng iba dito ay naniniwala kay Olivia sa unang pagkakataon na sinabi niya sa kanila ang nangyari. Kahit na ang mga hindi karaniwang nakakasama si Olivia ay sumasang-ayon na naniniwala sila sa kanya, at tinanong sila ni Shio kung handa silang labanan ang Sikyo sect para sa kanya. Gayunpaman, ang pinuno ng Sikyo ay may parehong tanong para kay Shio. Tinanong niya siya kung ang Sikyo sect ay pipili ng isang labanan sa isang Raikon sect para lamang sa isang elder na hindi na makagawa ng mga resulta. Galit na galit si Shio at sinabing hinding-hindi sila patatawarin ng Sikyo sect. Biglang pumasok si Olivia sa silid at tinukso si Shio na umasa lamang sa reputasyon ng kanyang sekta. Pinasalamatan niya ang iba pang mga elder sa pagtitiwala sa kanya, at pagkatapos ay bumaling kay Shio na nagsasabing oras na para sa ikabubuti nila.
Sinabi niya na ang sekta sa isang tabi, ito ay isang problema sa pagitan nilang dalawa at dapat nilang ayusin ito sa isang one-on-one na tunggalian. Nagulat si Shio dahil dapat talagang confident si Olivia na hamanin siya kahit na mas mababa ito sa kanya ng isang buong yugto. Higit pa rito, kung tatanggapin niya ang tunggalian, hindi siya maaaring mandayo, kaya nagpa siyang ilabas ang kanyang espesyal na item, isang tier 8 na espada, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nagsimulang masabik si Olivia habang iniisip niyang ibenta ito, at pagkatapos ay inilipat ng lider ng sekta ang lahat ng partido sa Duel Arena. Napansin din ng mga alagad ang tunggalian, at nagsimula silang magtipon upang panoorin ang palabas. Sinasamantala ni Oracle ang pagkakataong ito at lumikha ng isang paligsahan sa pagtaya na hinihikayat ang lahat ng mga mag-aaral na makilahok. Samantala, sinabi ni Shio kay Olivia na kung matatalo siya, papayag siya sa anumang isinulat niya sa papel, at kung manalo siya, dapat niyang bawiin ang kanyang mga claim. Itinaas ni Olivia ang mga pusta at sinabi na maaari niyang i-freeze siya kung manalo siya, ngunit kung manalo siya, kukunin din niya ang kanyang banal na kagamitan. Sa pamamagitan nito, sinimula ni Shio ang panunumpa sa puso kung saan itinaya ng mga kalaban sa dulang ang kanilang paglilinang sa isang patas na laban. Hindi sila makakatanggap ng anumang tulong sa labas at hindi pwedeng paslangin ang kanilang kalaban. Pagkatapos ay hinampens ni Shio ang arena gamit ang kanyang espada, pinalitan ito ng lupa para sa tactical na kalamangan dahil ang kalikasan ng kanyang espiritual na enerhiya ay Earth. Inilunsad niya ang unang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga rock spike patungo kay Olivia, na tumalon upang iwasan ang mga ito at pagkatapos ay itinigil ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila ng kanyang kawayan na espada. Nakatayo si Olivia sa ibabaw ng mga spike at sinabihan si Shio na magsikap pa. Iniswing niya ang kanyang espada at nagpadala ng alikabok na ulap patungo sa kanya. Madaling kiniklear ito ni Olivia, ngunit ginagamit ni Shio ang naunang pag-atake bilang isang distraction upang maabot ang likod niya. Hinaharangan ni Olivia ang kanyang pag-atake, at ang kanyang kawayan na espada ay nawasak sa proseso. Ipinagmamalaki ni Shio ang kanyang maliit na tagumpay at nagtanong kung gusto niyang magpatuloy, at kinukutya niya siya sa pagiging masaya nito. Gumagawa siya ng isa pang kawayan na espada mula sa manipis na hangin, at sinabi na hindi niya kailangan ng tunay na espada para harapin ang isang tulad niya. Ngayon, kinakabahan si Shio dahil napagtanto niyang mas maraming karanasan sa pakikipaglaban si Olivia kaysa sa kanya. Nagpa siyang gamitin ang kanyang specialty at gumawa ng maraming spells para mapagod siya. Una niya itong inatake ng isang kidlat, ngunit madaling hinaranggan ito ni Olivia gamit ang isang hadlang. Walang silbi ang kanyang mga kidlat, at sinabi ni Olivia na inaantok na siya ngayon. Direkta siyang sinusugod ni Shio sa oras na ito, ngunit kahit na iyon ay hindi sapat upang tumagos sa kanyang hadlang. Pinapataas niya ang intensity ng kanyang mga kidlat, ngunit ang harang ni Olivia ay nakatayo pa rin ng malakas. Lumipad siya patungo kay Shio, na nabalisa na sa ngayon. Sumigaw siya habang gumagawa ng bolt attack patungo sa kanya, at pareho silang nagbangga sa himpapawid. Nakatama si Olivia ng isang tiyak na atake, at si Shio ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Napagtanto niya na nauubusan na siya ng ki ngayon, at nagtataka kung paano magiging napakalakas ng isang antas na mas mababa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Olivia na hindi siya malakas, ngunit siya ay masyadong mahina. Sinabi niya na umaasa lamang siya sa mga magarbong spell, ngunit kulang ang mga ito ng tunay na kapangyarihan. Sinabi ni Shio na ito ay dahil siya ay isang mananaliksik at hindi isang mandirigma, at sinabi ni Olivia na ito ay mga dahilan lamang ng isang talunan. Sinabi niya na ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong masakit at malupit, kaya naman tinapos niya ang kanyang panloloko. Nabalisa si Shido na nagsasabi na siya ay nasa tuktok ng revolusyon. Kung nagtagumpay ang kanyang pananaliksik, lumikha siya ng isa pang ginintoang panahon ng paglilinang. Tinanong siya ni Olivia kung paano nangyari iyon kung ang lahat ng cultivator gamit ang kanyang pamamaraan ay nasawi. Nagbibigay siya ng isang madamdaming pananalita tungkol sa kung paano hindi patas na ang ilang mga tao ay ipinanganak na walang potensyal, at ang kanyang pamamaraan ay makakatulong sa kanila na maging mas malakas. Dahan-dahan siyang pinalakpakan ni Olivia bago sabihin sa kanya na ang mundo ng paglilinang ay hindi kailanman patas. Inaangkin niya na kapag naabot ng isang tao ang kanilang limitasyon, dapat nilang matanto ang kanilang posisyon at sumuko.
Sinabi niya kay Shio na sa kanyang hangarin na isulong ang kanyang paglilinang, nakalimutan niya ang mga pangunahing kaalaman, at iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo pagkatapos marinig iyon, at ibinigay kay Olivia ang kanyang mahalagang espada. Sinabi niya na darating siya upang mag-isyo ng formal na paghingi ng tawad kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi lubos na makakatanggap siya ng habang buhay na sentensya or parusang kasawian para sa kanyang mga krimen. Si Shio ay umalis pagkatapos nito, ngunit sa daan, nakatagpo siya ng isa pang miyembro ng kanyang sekta. Ang lalaki, na nagngangalang Moskov, ay kinukutya siya sa pagiging talunan, at si Shio ay handang makipagkamay. Gayunpaman, kumilos si Moskov ng mas mabilis kaysa sa kanyang nakikita at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg. Sinabi niya kay Shio na siya ang pinakamalaking talunan sa sekta, at nagpa siya na ibigay sa kanya ang kanyang parusa dito mismo. Sinabi ni Shio na hindi niya magagawa iyon ng walang opisyal na pagsubok, ngunit gumagamit pa rin si Moskov ng isang ipinagbabawal na spell at ginawa siyang donkey. Alam niyang kung may konkretong patunay ang sekta laban sa kanya, tiyak na nabigyan siya ng ganitong parusa pagkatapos ng paglilitis. Sinabihan ni Moskov ang mga estudyante ni Shio na bumalik ng mag-isa dahil may mga bagay siyang dapat harapin. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang inn at nakipagpulong sa isang impormante na nagbibigay sa kanya ng ilang impormasyon sa Raiken sekta. Habang binabasa iyon ni Moskov, siya ay natulala at napagtanto na sila ay gumawa ng isang malaking pagkakamali sa pagpili ng isang away sa kanila. Hindi nagtagal ay ipinadala niya ang kanyang mga estudyante upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa sekta ng Raiken, at nagpadala ng isa pang mensahe sa pinuno ng sekta. Iniisip ng pinuno na ito ay isang suhol para patahimikin si Shio tungkol sa bagay na iyon, ngunit nang makita niya ng maayos ang mensahe at regalo, pagkatapos na maisuot ang kanyang salamin, siya ay natigilan. Tumawag siya ng isa pang elder para kausapin siya at ipinakita sa kanya ang ilang burger na may karne ng donkey. Kakainin na sila ng elder, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pinuno ng sekta na ang karne sa kanila ay pag-aari ni Shio, dahil nakita niya ang gamit ang kanyang kakayahan sa paghula. Ibinunyag ng pinuno na mayroon ding napakamahal na bato na ipinadala sa kanya ng sektang Sikyo upang manahimik tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi niya planong gawin iyon. Sinabi niya na ang kamakailang sekta ng panloloko ay talagang malapit sa kanilang teritoryo, at ayon kay Seven, maraming mga peking sekta ang lumalabas kamakailan. Sinabi ng pinuno na responsibilidad ng sektang Raiken na tiyakin ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Kaya naman plano niyang ipadala ang mga alagad na wala pang 10 taong karanasan para harapin ang mga masasamang elemento na bumabagabag sa lipunan. Ang elder ay hindi masyadong sigurado tungkol doon dahil sinubukan nila ang isang bagay na tulad noon sa nakaraan, at ito ay natapos na medyo masama. Gayun din, ang mga mag-aaral na may mas mababa sa 10 taong karanasan ay lubhang mahina, at siya ay nag-aalala tungkol sa kanila. Tumawa ang pinuno at sinabi na hindi ito magiging pagsubok kung ito ay madali. Sa kabilang banda, ang mga especially iyan ni Moskov ay naghahanap ng mahinang link sa angkan ng Raiken. Nang makita nila si Oracle na tumatakbo patungo sa kagubatan, kinilala nila siya bilang kanilang legacy na disipulo at iniisip na maaari siyang maging mahina nilang link, kaya sinundan nila siya. Gayunpaman, nawala sa kanila si Oracle kapag naabot nila ang kagubatan. Nararamdaman nila ang ilang paggalaw sa mga palumpong at naging alerto, ngunit isang maliit na halimaw na fox lamang ang tumalon sa kanila. Habang sinusubukan nilang ilayo ito, nakuryente sila ng halimaw, at sa wakas ay nagpakita na si Oracle. Tinanong niya ang dalawang lalaki kung ano ang gusto nila, at inatake nila siya ng walang babala. Gayunpaman, hindi sila match para sa kanya, at madali niyang natalo ang mga ito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tabing ilog kung saan nakita niya si Kyrie pagkaraan ng mahabang panahon. Samantala, iniulat ng dalawang estudyante na mas malakas si Oracle kaysa sa nararapat, at napagtanto ni Moskov na hindi na nila maaaring maliitin ang sekta ng Raiken. Sa kabilang banda, dinadala ni Oracle ang ilang tsaa kay Olivia, na nag-aalinlangan na ito ay Nolason ngunit nalaman na masama lang ang lasa nito. Tinanong siya ni Oracle kung paano siya naging malapit sa ikapitong elder, at pinitik siya ng galit na Olivia sa isang kisap mata sa noo na nakakalinas ng utak. Hindi ito gumana, at napagtanto niya na naabot na niya ang ika-9 na antas ng Amorphous Bone Technique. Nagulat si Olivia dahil hindi niya ito itinuro sa kanya, at sinabi ni Oracle na ginabayan siya ni Seven upang maabot ang ika-9 na antas.
Nahihiyang kumilos si Olivia nang marinig niya ang tungkol sa kanya, at pagkatapos ay pumunta si Oracle sa paksa at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kamakailang tunggalian. Gusto niyang malaman kung paano niya natatalo ang isang taong nasa itaas niya. Sinabi sa kanya ni Olivia na siya ay nasa yugto ng Ginden, na itinuturing na pang-apat na pinakamataas na yugto, ngunit ang landas na nauuna mula doon ay hindi kinakailangang tuwid. Naniniwala siya na kahit na hindi siya umabant sa susunod na yugto, maaari siyang lumakas at makamit ang pagiging Diyos, ngunit iyon ay kanyang teorya lamang. Pagkatapos nito, nagpasya siyang turuan si Oracle tungkol sa Amorphous Sword Technique, at handa na siya para dito. Sinabi sa kanya ni Olivia na mayroong humigit kumulang 20 mga variant ng pamamaraan, ngunit para sa isang tulad niya, mayroon siyang dalawang pagpipilian. Hiniling niya sa kanya na pumili sa pagitan ng paraan ng pagtitiis at ang paraan ng karunungan, at pinili ni Oracle ang karunungan, bilang isang nerd. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Olivia na una, kailangan niyang patuloy na tipunin ang ki araw-araw, pagkatapos ay dapat niyang sanayin ang mga kasanayan sa Amorphous Sword, na karaniwang kombinasyon ng lahat ng iba pang kasanayan sa espada sa mundo. Sinabi ni Olivia na ang kanyang diskarte ay makakatulong sa kanya na talunin ang anumang estilo ng espada sa mundo, ngunit sinabi ni Oracle na ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Ibinaba muna ni Olivia ang isang makapal na stack ng mga beginner sword techniques sa harap ni Oracle, at sinabihan siyang ay master muna ang mga ito. Ito ay hindi partikular na mahirap para sa kanya, kabisado niya na ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Olivia na ngayon ay dapat niyang pagsamahin ang mga elemento ng iba't ibang mga diskarte sa espada upang lumikha ng kanyang sarili. Sinabihan siya ni Oracle na huminto sa pagbibiro, ngunit iginiit niya na hindi. Sinabi niya sa kanya na ang mga diskarte sa espada ay sinadya upang pumaslang ng iba, at ang mga nakapirming pamamaraan ay may mga naayos na kahinaan. Kaya naman gusto niyang maging flexible si Oracle at gumawa ng teknik na mag-evolve kasama niya. Binabati niya ang pinakamahusay na swerte sa kanya at pagkatapos ay lilipad na nagsasabi na mayroon siyang ilang agarang gawain. Nagpasya si Oracle na bisitahin si Ray para humingi ng patnubay sa kanya, ngunit nalaman niyang sarado ang kanyang inn, kaya bumalik siya sa inner dining hall para kumain at inisip ang mga kahinaan ng beginner sword techniques. Madali niyang magagawa iyon, ngunit ang pagsasama-sama ng mga ito ay hindi ganoon kadali. Habang siya ay nawala sa pag-iisip, dumating doon ang chef at tinanong kung ang kanyang pagkain ay napakasama kaya hindi siya makapag-focus sa pagkain. Sinabi sa kanya ni Oracle na siya ay labis na nag-iisip, at ipinahayag na hiniling sa kanya ni Olivia na lumikha ng kanyang sariling pamamaraan ng espada. Talagang nabigla ang chef nang marinig ito at nagtanong kung bakit siya gumagamit ng gayong kalahating puso na diskarte sa kanyang problema. Sinabi niya na hindi siya makakakamit ng anuman sa pamamagitan ng pagtulad sa mga diskarte sa kanyang isipan dahil ang mga ito ay para sa praktikal na paggamit. Sinabi sa kanya ni Oracle na ang kanyang pamamaraan ay nagsisimula sa kanyang karunungan at pagkatapos ay nagsimulang umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng chef at sinabi na ang karunungan ay iba sa katalinuhan. Sinabi niya sa kanya na ang karunungan ay isang bagay na may karanasan, at hindi niya iyon makukuha sa pamamagitan ng simulation. Sinabi ni Oracle na dapat niyang tulungan siyang magsanay ng mga ito, dahil ang isang kasing talino niya ay dapat na master ng espada. Itinanggi iyon ng chef, ngunit bigla siyang inatake ni Oracle. Hineranggan niya ang kanyang pag-atake gamit ang isang tinidor, at pagkatapos ay agad siyang nakiusap sa kanya na maging kanyang guro. Ang chef ay sumang-ayon, at sa lalong madaling panahon ay nagbihis bilang isang kabalyero upang makipag-spar kay Oracle. Siya ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ni Oracle, at patuloy silang nagsasanay ng magkasama sa loob ng 2 buwan. Di nagtagal pagkatapos nito, tinawag ang isang pagpupulong ng lahat ng mga disipulo sa sekta, at si Oracle ay dumating ng huli gaya ng dati. Umupo siya sa harap kasama ang isa pang legacy na estudyante, at pagkatapos ay sinimula ng leader ng sekta ang pulong. Ipinaliwanag ng pinuno at ng mga elder na sila ay ipapadala sa isang misyon sa normal na mundo kung saan pagbubutihin nila ang kanilang mga individual na kakayahan. Ang mga elders ay patuloy na nagsasalita tungkol dito ng ilang sandali, at tinapos ni Oracle ang kanilang lecture sa isang linya lamang. Pakiramdam niya ay napakatahimik ng sekta ng Raika nitong mga nakaraang araw, kaya tiyak na sinusubukan nilang gumawa ng isang bagay na malaki upang mapataas ang kanilang reputasyon.
Nang maglaon, tinuruan ni Olivia si Oracle na seryosohin ang misyon dahil kailangan niyang magsulat ng 5,000 salitang ulat na naglalarawan dito. Tiniyak niya sa kanya na walang magiging problema para sa isang nerd na katulad niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Olivia na dapat din niyang gamitin ang pagkakataong ito para putulin ang kanyang emosyonal na ugnayan sa mundo ng mga karaniwang tao, dahil bilang isang cultivator, tatahakin niya ang isang ganap na naiibang landas mula sa kanila. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang normal na tao at isang cultivator ay hindi kapangyarihan, ngunit habang buhay, at nangangahulugan iyon na ang bawat cultivator ay makikita na ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay pumanaw sa harap ng kanilang mga mata. Walang pakialam si Oracle tungkol doon, at nagsimula siyang humiling na bigyan siya ni Olivia ng pera para sa kanyang komportableng paglalakbay sa mundo ng mga karaniwang tao. Sinabi niya na wala siyang pera, at tinanong siya ni Oracle kung ano ang ginawa niya sa lot na nakuha niya mula kay Shio. Nakita niya ang pinakamahal na alak sa mundo sa kanyang mga kamay at napagtanto na ginugol niya ang lahat upang makuha ito. Gayunpaman, may regalo si Olivia para kay Oracle. Binigyan niya siya ng isang toothpick sword replica na talagang ang maalamat na espada na ginamit ni Shio. Sinabi niya kay Oracle na maaaring ito ay isang malakas na sandata, ngunit napakahirap nitong kontrolin. Mayroong 1,000 taong gulang na espiritu ng espada na natutulog sa loob ng espada, at kahit si Olivia ay hindi ito makontrol ng mabuti. Hinawakan ni Oracle ang espada at biglang nasumpungan ang sarili sa isip ng espiritu nito. Ang espiritu ay nagpapakita bilang isang maganda at eleganteng taong mapula ang buhok, at binati siya ni Oracle ng hindi maganda. Ipinakilala ng espiritu ang kanyang sarili bilang si Rinshu at sinabing matapat siyang naglingkod sa maraming Panginoon na may hawak ng espada. Nagpakita din doon si Olivia at tinanong si Rinshu kung magiging maayos si Oracle, at nag-isip siya sandali bago sabihin na ito ay isang kawili-wiling paglalakbay sa hinaharap. Sinabi ni Olivia kay Oracle na dahil si Rinshu ay isang napakatandang espiritu, magiging mahirap siyang kontrolin, at maaari niyang hilingin sa pinuno ng sekta na burahin ang kanyang mga alaala upang madali siyang makontrol. Sinabi ni Oracle na hindi niya kailangan iyon. Sinasabi niya na marami siyang karanasan sa pagiging mabuting bahagi ng mga tiya at lola, kaya magiging maayos din siya kay Rinshu. Pero naiinis siya kapag ikinukumpara siya sa isang lola. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga mag-aaral ay umalis sa kanilang misyon sa mundo ng mga karaniwang tao. Binigyan sila ng guidebook na nagtuturo ng libu-libong trail spots sa buong rehiyon ng Suki. Gayunpaman, para kay Oracle, ang misyon na ito ay isang pagkakataon na makabalik sa kanyang tahanan na namimiss niya.